Isang lasing na babae ang nagspray ng pampatubo ng buhok sa mukha ng lalaki para tulungan ang kaibigan na parusahan ang mapagkunwaring lalaki. Hindi niya ito pinansin, ngunit kinabukasan, habang nangingisda, natuklasan niyang puno ng makapal na balbas ang kanyang mukha. Si Sojin ay isang geneticist. Sa trabaho, mayroon siyang napakatalinong isip, ngunit sa pag-ibig, lito siya. Kung hindi siya niloloko, papunta na siya sa niloloko. Naniniwala si Sojin na hindi niya kasalanan ang bigong pag-ibig. Kung mayroon man siyang kasalanan, ito ay dahil ang mga lalaking nakapaligid sa kanya ay hindi ang itinakda para sa kanya. Pagkatapos ng pananaliksik, natuklasan ni Sojin na ang bawat tao ay may itinakdang kapareha na tumutugma sa kanilang Kapag na-decode ang ET code, mahahanap mo ang iyong itinakdang kapareha. Ang kanyang match ay isang mataas, payat na lalaki na may double eyelids, makapal na buhok, takot sa init, ngunit madaling magalit. Iminungkahi ni Sojin na kapag na-decode ang ET, hindi na magdurusa ang mga tao dahil sa pag-ibig. Sa sandaling iyon, bumukas ang pinto ng silid pulungan at pumasok ang isang lalaki na may malaking buhok. Alam ni Sojin na siya ang kanyang itinakdang kapareha. Ngunit, sa hindi malamang dahilan, hindi niya makita ng malinaw ang mukha ng lalaki. Nagising si Sojin at natuklasang panaginip lang ang lahat. Ngunit sa kabutihang palad, natagpuan niya ang perpektong nobyo sa pamamagitan ng pagpapares ng Nang mapagtanto niyang mahuhuli na siya sa kanyang pakikipagtagpo, nagmadali siyang makita ang lalaki. Pagkakita sa isa, agad na inilabas ni Sojin ang perpektong pampatubo ng buhok na maingat na pinag-aralan at ganap na tugma sa Ang mga may malubhang pagkalugas ng buhok ay kailangan lang mag-spray at pagkatapos ng 7 oras, tutubo ang makapal na buhok tulad ng balahibo ng kuneho. Ipinagmalaki ni Sojin sa kanyang nobyo na napakakumbenyente na magkaroon ng kasintahan na geneticist. Ngunit, sa hindi inaasahan, nabigla siyang makipaghiwalay. Inamin niya na hindi kailanman naging tipo niya si Sojin at sawa na siya sa patuloy niyang pag-uusap tungkol sa Kahit na ang kanyang nahulog na buhok, ginamit na tissue, at airwax ay kinuha ni Sojin para sa kanyang pananaliksik. Anya, kaya hindi siya makagamit ng banyo ng normal. Anya, hindi siya kasintahan kundi isang stalker. Sinabi ni Sojin na ginawa niya ito para lang suriin ang kanilang compatibility. Tinukso siya ng kanyang nobyo na mas mabuti pa siyang magpahula. Kaya, nagdesisyon siyang makipaghiwalay agad. Habang hawak ang pampatubo ng buhok, nagmakaawa si Sojin na huwag siyang iwan na sinasabing resulta ito ng mga buwan ng pananaliksik. Sinabi niya na mas gusto niya ang isang babaeng pumupuri sa kanyang kagandahan, kahit na may kalbo siya, kaysa sa isang nagre-research ng pampatubo ng buhok para sa kanya. Pagkatapos niyang magsalita, umalis siya, iniwan ang pampatubo ng buhok. Hinabol siya ni Sojin, sinisigawan na wala siyang konsensya. Sinabi niya na ginawa niya ang lahat para mapalugod ang kanyang pamilya, at ngayon ay aalis lang siya. Napakawalang katarungan nito sa kanya. Nakita ni Gayono, isang lalaki na nakaupo sa kanyang kotse, ang kanilang pag-aaway. Dahil sa pagkabagot, itinuring niya ang paghihiwalay na parang pelikula. Si Gayono ay isang gwapong lalaki at ang anak ng direktor ng ospital. Ngunit siya ay isang playboy na may maraming kasintahan, ngunit wala sa kanila ang nakapasok sa kanyang puso. Nagmamahal siya kapag masaya siya at nakikipaghiwalay kapag hindi at pinakagusto niya ang kalayaan. Nang gabing iyon, sinundo ni Gayono ang kanyang kasintahan at mga kaibigan sa bar, ngunit tumanggi siyang pumasok. Sinabi niya na 30 minuto lang siyang maghihintay sa labas at aalis siya kung lumagpas sa oras. Nakita niya si Sojin na umiiyak at halos masagasaan, kaya ginamit ni Gayono ang kanyang hazard lights para babalaan siya. Pagkalipas ng eksaktong 30 minuto, umalis na si Gayono dahil hindi lumabas ang kanyang kasintahan. Habang dumadaan siya kay Sojin, sinabi niya na ang pagiging tulala ay tila katangian niya. Kinaumagahan, habang papunta sa trabaho, nakatanggap si Gayono ng tawag mula sa kanyang kasintahan. Kinwestiyon niya si Gayono sa pag-iwan sa kanya sa bar. Kailangan nilang magkita ngayon at hindi na siya makatiis. Utos ni Gayono, 30 segundo, tapos magiging estranghero na tayo. Ano, gusto ko nang makipaghiwalay at sa loob ng 30 segundo, sisigaw ako. Pagkatapos ng 30 segundo, binaba ni Gayono ang telepono at masayang tinanggap ang kape na inihanda ng nurse. Patuloy na ginagamit ang kanyang charm bilang doktor. Sa kabilang dako, labis na nalulungkot si Sojin at hindi makakain. Ngunit, naniniwala pa rin siya na babalik ang kanyang ex-boyfriend dahil genetically attracted sila sa isa't isa at natural na tatanggihan ng kanyang katawan ang ibang tao. Sa puntong ito, biglang sumigaw ang kanyang kasamahan nang matuklasan nila na ang pinakabagong genetic report ng kanyang ex-boyfriend ay naglalaman ng Playboy gene. Bukod dito, lahat ng dating kasintahan ni Sojin ay nagtataglay din ng parehong gene na nagpapahiwatig na siya ay palaging naaakit sa mga Playboy. Sa matinding pagkabigla, uminom si Sojin para makalimutan ang kanyang problema. Sa parehong oras, nalulungkot din ang kasintahan ni Gayono dahil sa kanilang relasyon at pumunta sa isang bar para mag-inom. Tinawag niyang masamang tao si Gayono. Sa kanyang kalasingan, gustong tulungan ni Sojin ang kasintahan ni Gayono, kaya hinila niya ang kanyang kaibigan na lasing din para hanapin si Gayono. Ang tatlo sa kanila ay nagtungo sa bahay ni Gayono. Nang mga oras na iyon, abala si Gayono sa pagbuo ng puzzle nang bigla siyang maistorbo. Nagalit siya at nang buksan niya ang pinto at makita ang dalawang lasing, lalo siyang nainis. Ang kasintahan ni Gayono ay sumugod sa kanyang bisig, umiiyak at nagmamakaawang magkabalikan sila. Samantala, lasing na si Sojin at naupo siya sa pinto, isa lang ang paa sa loob at sinusubukang makapasok. Itinulak ni Gayono ang kanyang
kanyang kasintahan at sinabi niya na hindi niya gusto ang mga babaeng nagpapaka-cute. Sinabi ng kanyang kasintahan na itinakda sila para sa isa't iisa at hindi siya mabubuhay nang wala siya. Sumagot si Gayono na hindi siya naniniwala sa destiny at ang mga walang tiwala sa sarili lang ang gumagamit ng ganoong dahilan. Ang mga salita ni Gayono ay ikinagalit ni Sojin na naniniwala sa teorya ng tadhana. Tinanggal niya ang chopsticks sa kanyang buhok at inakusahan si Gayono na hindi marunong magmahal ng totoo kaya madali lang siyang nakikipaghiwalay. Hindi siya karapat-dapat sa pag-ibig. Matapos sabihin iyon, itinapon niya ang chopsticks, kinuha ang super strength hair growth spray at sumugod kay Gayono. Sana ay maging pangit ka. Nagulat si Gayono, nabangga ang table at natumba ang jigsaw puzzle. Ngunit hindi siya nakatakas sa pag-spray ni Sojin. Agad na kumalat ang malamig na pakiramdam sa kanyang mukha. Nang makita ng kaibigan ni Sojin na gumawa siya ng gulo, dali-dali siyang hinila palabas ng bahay. Agad na nilinis ni Gayono ang di kilalang likido sa kanyang mukha at dinampot ang pampatubo ng buhok ni Sojin. Inamoy niya ito at nang walang makitang kakaibang amoy, inakala niyang wala itong nakakalasong kemikal. Pagkatapos, dinampot niya ang sapatos na iniwan ni Sojin, binalot ito at nagdesisyon na hindi na makita muli ang baliw na babaeng iyon. Kinaumagahan, nagising si Sojin na may amnesia. Naalala niya na hinila siya ng kanyang kaibigan sa elevator. Nakalimutan niya ang lahat. Ipinaalala sa kanya ng kanyang kaibigan ang nangyari at naalaala niya na inisprayhan niya ng pampatubo ng buhok ang mukha ni Gayono. Para naman kay Gayono, lalo pang lumala ang sitwasyon. Nakita niya na ang kanyang balbas, na bagong ahit lang kahapon, ay naging makapal, lalo na sa bahagi na naisprehan. Tinitiyak nito sa kanya na galing iyon sa pampatubo ng buhok ni Sojin. Si Sojin, na walang kaalam-alam, ay nakita ang kanyang ex-boyfriend na may kasamang isang mas batang kasamahan. Sa oras na ito, natanto niya na niloko siya. Ngunit, sinisi siya ng kanyang ex-boyfriend. Sinasabi na ang kanyang genetic theory ang dahilan kung bakit nagloko ang lahat ng kanyang dating nobyo. Galit na sinabi ni Sojin sa kanya na ang kanyang problema ay hindi ang pagkalagas ng buhok, kundi ang pagdadala niya ng jin ng pagkakalbo. Sa loob ng 3 taon, tuluyan siyang makakalbo at hindi na kailanman tutubo ang kanyang buhok. Magsisimula ring maapektuhan ang kanya. Hindi lang iyon, taglay din niya ang jin na nagdudulot ng prostate cancer at napakataas ng posibilidad na magkasakit siya paglampas ng 40. Binalaan ni Sojin na hindi pa malinaw ang mga sintomas sa ngayon. Ngunit sa paglipas ng panahon, haharapin niya ang lahat ng sinabi niya. Nasaktan ang ego ng ex-boyfriend at sinubukan niyang saktan si Sojin. Ngunit sa kabutihang palad, ang kanyang kababata na si Kang Hoon ay dumating sa tamang oras at pinigilan siya. Dinala ni Kang Hoon si Sojin sa kanyang restaurant para kumain. Pinayuhan din niya si Sojin na para maiwasan na masaktan muli, kailangan muna niya itong ipasuri sa kanya. Sinabi niya na kung hindi maayos ang isang tao, huwag itong ituloy ni Sojin. Sa parehong oras, nagising si Gayono at nagulat nang mapansin na lumalaki na ang balbas niya. Gaya ng hiling ni Sojin, lumaki ang kanyang balbas. Hindi niya matagalan ang pangit na balbas na ito. Pumunta siya sa trabaho, sinubukan niyang itago ang kanyang balbas at iniiwasan ang ibang tao. Pagkatapos, nagmamadali siyang isinara ang pinto ng kanyang opisina at inahit ang balbas. Natanto niya na para tuluyang maresolba ang problema, kailangan niyang hanapin si Sojin. Ngunit, hindi niya alam kung saan siya hahanapin. At, itinakda ng kapalaran na muli silang magkita. Nakatanggap si Sojin ng mensahe mula sa kanyang boss na dumalo siya sa isang meeting kasama ang isang collaborating doktor. Pagpasok niya sa bulwagan, hindi niya inaasahan na si Gayono ang doktor. Kinabahan siya at sinubukang iwasan ang kanyang tingin. Sa totoo lang, nakilala na ni Gayono si Sojin sa sandaling pagpasok pa lang niya. Ngunit natatakot siyang hindi aaminin ni Sojin ang kanyang ginawa, kaya nagpanggap siya na hindi niya ito kilala. Naghihintay siya na magkaroon ng sapat na ebidensya para maibulgar ang kanyang ginawa. Nakita ni Sojin na hindi siya sinisisi ni Gayono, kaya naisip niyang hindi siya nito nakilala bilang ang baliw na babae noong gabing iyon. Kaya, kumalma siya at sinimulan siyang tanungin tungkol sa balbas ni Gayono. Tinanong niya kung mayroon sa kanyang pamilya ang mayroong hypertrichosis. Nang hindi alam ni Gayono ang isasagot, isang grupo ng mga tao ang bumaba sa hagdanan at hindi sinasadyang pumagitna sa kanila ni Sojin. Narinig ni Gayono ang usapan tungkol sa pagtubo ng buhok kaya nagtanong siya kung ano ang nire-research nila. Ipinaliwanag ni Sojin na nagre-research sila sa isang hair growth serum na custom-made ayon sa SAE, na tinatawag na super hair growth water. Ang mga clinical trial ay nagpakita na ang tubig na ito ay may kamanghamanghang epekto. Pagkatapos ng 7 oras lang, ang balahibo ng daga ay naging kasing kapal ng balahibo ng kuneho. Agad na nagpanik si Gayono at tanong kung ano ang magiging epekto nito sa mga tao. Maging ang buhok, kilay, balbas, buhok sa ilong, at buhok sa tiyan ay maaaring tumubo ng makapal. Nang marinig ito, nawala ng pag-asa si Gayono, ngunit pilit pa rin siyang umiti. Inisip niya na sa modernong teknolohiya, tiyak na hindi mahirap alisin ang buhok sa isang bahagi ng kanyang mukha. Pagkatapos nilang mag-usap tungkol sa balahibo, bumalik sila sa kanilang pangunahing paksa. Binanggit ni Gayono ang kaso ng isang buntis na pasyente na si Gina sa kanyang ospital. Nalaman na ang kanyang chromosomes ay nagkaroon ng pagbabago, at malaki ang posibilidad na mamamatay ang sanggol bago ipanganak. Kahit na may panganak, napakababa ng survival rate at kung mabuhay man, magkakaroon ang bata ng birth defects. Sinabi ni Gayono na sasabihin niya kay Gina na ipa-abort ang bata. Naalala ni Sojin ang isang katulad na kaso na kanyang naranasan. Isang araw lang nabuhay ang bata,
bata, ngunit nagdiwang pa rin ang mga magulang at kinantahan ng happy birthday ang kanilang anak. Sinabi ng mga magulang na kahit isang araw lang nila nakasama ang kanilang anak, hindi sila nagsisisi sa pagpapanganak sa kanya. Narinig ni Gayono ang ibig sabihin ng mga salita ni Sojin, ngunit iginiit niya na bukod sa problema sa fetus, si Gina mismo ay may pulmonary hypertension. Bilang isang Obgyn, palagi niyang inuuna ang kalusugan ng ina. Nalito si Sojin, pakiramdam niya, sa ilang tao, mas mahalaga ang isang sandali kasama ang kanilang anak kaysa sa lahat. Ngunit, nananatiling naniniwala si Gayono na kapag nakasalalay ang buhay, hindi dapat hayaan ang emosyon na magdikta. Ang pinakamahalaga ay tiyakin ang kaligtasan ng ina. Bago umalis, gusto pang makipag-usap ni Gayono kay Sojin, kaya kinuha niya ang contact number nito. Pagkatapos ng trabaho, kinuha ni Sojin ang kanyang paboritong pabango para ipaamoy sa aso. Pagkatapos, sinabi niya sa aso na hanapin ang isang lalaking may parehong amoy para hanapin ang kanyang na-matched partner. Huminto ang aso sa tabi ng isang lalaki na napakagwapo kapag nakatalikod. Masayang-masaya si Sojin nang biglang lumingon ang lalaki. Nagtama ang kanilang mga mata at nawala agad ang kanyang pag-asa. Siya ay walang iba kundi ang kanyang kababata, si Kang Hoon. Nilapitan ni Sojin si Kang Hoon para amuyin siya, ngunit wala siyang naamoy. Bago sila naghiwalay, binigyan siya ni Kang Hoon ng bagong anti-pervert alarm whistle. Kailangan lang pindutin ni Sojin ang buton at makakatanggap siya ng signal para humingi ng tulong. Naantig si Sojin sa pagmamalasakit at pag-aalaga ni Kang Hoon. Alam niya na si Kang Hoon ay isang taong handang magpakamatay para sa kanya. Ngunit, sayang, mabait siya sa lahat. Samantala, sinabi ni Gayono kay Sojin ang kanyang sitwasyon. Kung magpapatuloy ang pagbubuntis, ang pulmonary hypertension ni Sojin ay maaaring maging banta sa kanyang buhay. Naintindihan ni Sojin na kahit na maipanganak ang bata, napakaliit ng sansang mabuhay ito at nasa panganib din siya. Tinanong ni Sojin si Gayono kung ano ang dapat niyang gawin. Sinabi ni Gayono na ito ang kanyang buhay. Kailangang magdesisyon si Sojin para sa sarili niya, ngunit ayaw niyang pumili ang ina ng desisyon na maglalagay sa kanilang dalawa sa panganib. Pagkatapos ng kanilang pag-uusap, nakita ni Gayono ang isang lumang kakilala, si Miun, sa parking lot ng ospital. Bago pa man makabalik si Miun mula sa ibang bansa, nagyakapan at masayang nag-usap ang dalawa. Tila interesado si Miun na maging kasintahan ni Gayono. Matapos magyakap, nakita ni Miun na makapal ang balbas ni Gayono, kaya dali-dali niyang tinakpan ang kanyang mukha at sumakay sa kotse. Pagdating niya sa bahay, nakita niya ang kanyang bagong balbas sa salamin. Galit na galit si Gayono at tinawagan niya si Sojin. Nang makita ni Sojin ang pangalan ni Gayono sa kanyang screen, naisip niya agad si Gayono na may balbas at tinatanong siya. Sagutin mo na ang tawag, sabi ko sagutin mo na, at sa wakas, nagkaroon siya ng lakas ng loob na sagutin ito. Sa pagkakataong ito, hindi na makatiis si Gayono. Direktang sinabi ni Gayono na ang kanyang super hair growth water ang nagpabago sa kanyang gene. Inutusan niya si Sojin na pumunta sa ospital bukas para ipaliwanag kung bakit ang dami niyang tumutubong balahibo. Nang sumunod na araw, pumunta si Sojin sa ospital at agad na ibinalik ni Gayono ang bote ng pampatubo ng buhok na ibinalik ang bagay sa may-ari nito. Nagpaliwanag si Sojin na sinasabing mayroon siyang sleep behavior disorder mula noong bata pa siya at minsan ay walang malay siyang sumusunod sa kanyang mga panaginip. Nagpanggap din siyang inosente na sinasabing hindi niya alam kung paano aksidenteng na-spray ni Gayono ang kanyang pampatubo ng buhok. Nang makitang hindi pa rin siya umamin, inilabas ni Gayono ang sapatos na naiwan ni Sojin sa bahay niya noong gabing iyon, upang patunayan na siya ang dahilan kung bakit siya nagbalbas. Itinago ni Gayono ang kanyang balbas para makita ni Sojin at hinawakan niya ito, naramdaman ang lambot nito. Nang mas malapitan si Sojin, nakaramdam si Gayono ng kakaibang emosyon. Inalok ni Gayono ang dalawang sample ng buhok, isang normal at isang mutated, at hiniling kay Sojin na maghanap agad ng solusyon. Humingi ng paumanhin si Sojin para sa kanyang hindi magalang na pag-ugali pagkatapos uminom, na nagdulot kay Gayono na magkaroon ng makapal na balbas na kamukha ng isang impersonator ni Elvis. Matapos humingi ng paumanhin, masayang kinuha ni Sojin ang kanyang mga gamit para kumuha ng sample ng gene ni Gayono. Sa pagkakataong ito, bigla siyang lumapit kay Gayono na uminit ang paligid. Tinulungan siya nitong tapusin ang pagkuha. Para tulungan si Gayono na kumalma, sinubukan ni Sojin na buksan ang bintana, ngunit hindi niya ito mabuksan. Sa sandaling iyon, hinawakan ni Gayono ang kanyang kamay at binuksan ang bintana. Mabilis ang tibok ng puso ni Sojin habang nakatayo si Gayono sa tabi niya at hindi niya maalis ang tingin sa kanya. Ngunit sa sandaling iyon, sa halip na maging malumanay, nagsalita si Gayono ng napakaprangka at malamig na hiniling sa kanya na maghanap ng solusyon para sa pampatubo ng buhok sa loob ng 24 na oras. Sinabi niya na kung wala siyang sagot pagdating ng 8 ng gabi bukas, haharapin niya ito sa ibang paraan. Nang gabing iyon, umuwi si Gayono para maghapunan, ngunit naging napakalamig ng kanyang ina. Gusto ni Gayono na iayain ang kanyang ina na kumain sa labas, ngunit sumagot lang ito na hindi siya pupunta kahit saan kung hindi umuwi ang kanyang asawa. Nang maalala ni Gayono ang kanyang pagkabata, pumasok sa isip niya ang isang magulong araw. Nang araw na iyon, nakakalat ang basag na salamin sa sahig at nahiwa ang paa ni Gayono ng isang piraso. Sinabi ng kanyang lasing
lasing na ina na simula sa araw na iyon, hindi na kailanman uwi ang kanyang ama at silang dalawa na lang ang magsasama. Ang masakit na emosyong ito ang nag-udyok kay Gayono na pumunta sa restaurant ni Kang Hoon para uminom. Sa kanyang kalasingan, tinanong niya si Kang Hoon kung ano ang pakiramdam na magkaroon ng isang taong pakamamahalin. Nagpatuloy siyang sinabi na kapag nagbago ang isang tao, dapat magbago rin ang isa. Pagkatapos makita ang kanyang ina na walang pag-asa na naghihintay araw-araw, naramdaman ni Gayono na mas kinamumuhian niya ang hindi pagbabago kaysa sa pagbabago. Nang marinig ito, agad na naunawaan ni Kang Hoon na ito ang dahilan kung bakit patuloy na nagpapalit ng kasintahan si Gayono. Pinayuhan niya si Gayono na subukang mamuhay ng mag-isa para maramdaman ito, ngunit hindi siya sumang-ayon at prangkang sinabi na gusto niya ang mga babae. Nang sumunod na araw, bumalik si Gina sa ospital at tiningnan ang iba pang mga ina. Labis na nalungkot si Gina at nagsimulang mag-isip ng negatibo. Sa isang misyon, si Kang Hoon, isang bumbero, ang nagligtas kay Gina. Upang maiwasan ang anumang aksidente bago siya umalis, iniwan ni Kang Hoon ang kanyang numero ng telepono kay Gina at sinabing tawagan lang siya nito kung kailangan niya ng tulong. Gustong pasalamatan ni Gina si Kang Hoon bago siya nagpasya na wakasan ang kanyang buhay. Ngunit, abala si Kang Hoon sa ibang misyon at hindi niya narinig ang telepono. Samantala, natuklasan ni Sojin ang mga senyales ng suicide gene kay Gina at agad niyang tinawagan si Gayono. Hindi naniwala si Gayono sa genetic theory ni Sojin. Ngunit, sa sandaling iyon, narinig niya ang sigaw ng nurse na mayroong buntis na gustong magpakamatay. Agad na tumakbo si Gayono sa rooftop at natuklasan na si Gina pala iyon. Upang iligtas si Gina, ginamit ni Gayono ang sariling salita ni Sojin para kumbinsihin siya. Respetuhin ko ang iyong kagustuhan. Kahit na isang araw lang kayong magkasama ng iyong anak, gagawin ko ang lahat para magkita kayong dalawa. Hindi kinaya ni Gina ang sakit ng pagkawala ng kanyang anak, kaya tumayo siya sa gilid ng rooftop at patuloy na nag-aalangan. Upang pakalmahin si Gina, umakyat din si Sojin sa tabi niya at pinayuhan si Gina na huwag sumuko. Nang makitang kumalma na si Gina, inabot ni Sojin ang kanyang kamay para hilahin siya pabalik. Ngunit sa huling sandali, nagbago si Gina ng isip. Mabilis na itinulak ni Sojin si Gina patungo sa kaligtasan, ngunit siya mismo ang nahulog. Sa sandaling iyon, biglang sumugod si Gayono, mahigpit na niyakap si Sojin at sabay silang nahulog. Sa kabutihang palad, bumagsak sila sa safety mat na inihanda ng mga bombero. Si Kang Hoon, na sumasagip, ay nakilala si Sojin bilang ang nahulog at agad na nag-alala. Sumingit si Gayono at nagbiro na palagi siyang mapalad, at kapag kasama niya si Sojin, magiging mapalad din siya. Sa oras na iyon, natuklasan ni Sojin na magkaibigan pala si Kang Hoon at Gayono. Nagulat din si Gayono nang malaman niyang magkababata si Sojin at Kang Hoon. Iminungkahi ni Kang Hoon na magpa-check up silang dalawa pagkatapos ng pagkahulog, ngunit nagmamadaling sinuri ni Gayono ang kalagayan ni Gina. Nang dumaan si Gayono, hindi sinasadyang tumitig sa kanya si Sojin. Kanina, nang mahulog sila, aksidenteng dumikit ang kanyang ilong sa kilikili ni Gayono at nakaamoy siya ng kakaibang amoy. Ang nakakagulat, napakabango at kaaya-aya ng amoy. Nang gabing iyon, magkasamang nag-inuman sina Sojin at Kang Hoon. Pero nagpanggap siyang walang alam, dahil sa oras na iyon, mukhang malungkot ang kanyang ama at nagpakita ng mga senyales ng pagkabigo sa buhay kapag nasa bahay siya. Marahil dahil hindi sapat ang pag-aalaga ng kanyang pamilya sa kanya, kaya ang huling tawag niya, bago siya pumanaw, ay hindi para sa kanyang pamilya. Labis itong ikinalungkot ni Sojin, at naging malalim na sugat ang pagkamatay ng kanyang ama. Gayon din, ang pangyayaring ito ay sakit din sa puso ni Kang Hoon. Maraming taon na ang nakalilipas, hindi na iligtas ni Kang Hoon ang ama ni Sojin, at sinisi niya ang sarili sa loob ng mahabang panahon. Bago maghiwalay, binigyan ni Kang Hoon si Sojin ng mainit na pancake, at pinayuhan siyang gamitin ito para gamutin ang sugat mula sa pagkahulog. Inisip ni Sojin na dapat si Gayono ang mas nasaktan. Nang gabing iyon, habang nakahiga sa kama, naalaala ni Sojin ang mga salitang sinabi ni Gayono para pakalmahin si Gina, na ang makita ang isang taong mahal mo ay mas mahalaga kaysa sa lahat. Ito rin ang mga salitang sinabi ni Sojin kay Gayono noon. Samantala, hindi rin maalis sa isip ni Gayono ang matapang na sandali ni Sojin nang iligtas niya si Gina. At narinig niya ang boses ni Sojin na nagsasabi na ayaw na niyang makitang may iba pang nagdurusa sa harap niya. Nagsimulang isipin ng dalawa ang isagi-isa, at unti-unti silang naakit sa isagi-isa. Hindi pa rin makalimutan ni Sojin ang kakaibang amoy ni Gayono. Para alamin kung naaakit siya sa amoy o halusinasyon lang ito, nagpasya siyang kolektahin ang amoy niya. Ang plano niya ay kolektahin ang pawis ni Gayono para pag-aralan ang amoy. Nagmakaawa si Sojin kay Kang Hoon na ayain si Gayono na maglaro ng basketball. Hindi siya makatanggi kaya isinama niya si Sojin. Sa laro, hawak ni Sojin ang cheering sign para kay Kang Hoon, ngunit ang kanyang mga mata ay nakatuon kay Gayono. Nang makita niyang tumulo sa sahig ang pawis ni Gayono, napabuntong hininga siya. Pagkatapos ng laro, hindi makita ni Kang Hoon si Sojin. Palihim namang bumalik si Sojin at hinintay
hinintay na umalis ang lahat para kunin ang jersey na suot lang ni Gayono. Gayunpaman, nakita ni Gayono ang ginawa niyang ito. Pagbalik niya sa laboratory, agad na nagsimula si Sojin sa kanyang eksperimento. Ibinalot niya ang damit ni Gayono sa tubig para kumalat at mag-ferment ang amoy. Ang amoy na nakuha ay ang mismong amoy ng katawan ni Gayono. Kung mas nagustuhan niya ang amoy, ibig sabihin ay malakas ang kanilang genetic compatibility. Samantala, walang kamalay-malay si Gayono na ginawa siyang subject sa isang eksperimento. Kasama si Mayon, pumunta siya sa isang art exhibit ng artist na si Yo. Nakakuha ng atensyon ni Gayono ang isang painting ng isang ina na may yakap na anak. Sa halip na kaligayahan, naglalaman ang painting ng takot at kalungkutan. Sinabi ng pintor na ang damdaming ito ay mula sa unang beses na nag-anak siya. Kapag ang pagsilang ng bata ay parang isang pako na tumusok sa kanyang puso, humihila sa kanya pabalik at binabali ang kanyang mga pakpak. Ito ay tulad ng pagbuo ng sarili niyang libingan. Diretsahang sinabi ni Gayono kay Miun na sa kanyang mga salita, tiyak na malulungkot siya. Napatawa ang dalawang babae sa sinabi ni Gayono. Si Mayon ay ang ampon lang ni Artist Yu. Walang relasyon sa dugo ang dalawa. Namatay ang asawa ni Artist Yu at ang kanyang relasyon sa dalawa niyang anak na babae ay medyo malamig. Habang nakikipag-usap si Gaeon-woo kay Miun, hindi niya maiwasang isipin si Seojin. Ang liwanag at kasiglaan ni Seojin ang nagpaibig sa kanya. Ito ang unang pagkakataon na na-curious si Gaeon-woo sa isang babae. Samantala, matagumpay na nakuha ni Seojin ang amoy mula sa jersey ni Gaeon-woo. Sa isang amoy lang, nabighani siya sa kamanghamanghang amoy na matamis at mahiwaga na hindi niya kailanman naamoy mula sa iba. Dahil sa nakamamatay na amoy na ito, bumibilis ang tibok ng puso niya. Itinuring ni Seojin si Gaeon-woo na kanyang nakatakdang kapalaran na tumutugma sa kanyang igi. Ngunit ang amoy ay simula pa lang. Bago lumipat sa susunod na yugto, kailangan niyang kumpirmahin kung si Gaeon-woo ay mayroong gene ng isang manloloko. Nang dumating si Seojin sa party kasama si Gaeon-woo at ang iba pa, maingat siyang naghanda, ngunit nalaman niyang ang pangunahing ulam ay pugita. Dahil dito, hindi siya naging komportable. Sa kasamaang palad, nang kinakain niya ang pugita, siya ay nabulunan. Pagkakita dito, agad na tumakbo si Gaeon-woo upang iligtas siya. Naramdaman ni Seojin ang hiya at tumakbo palabas para magpahangin. Sinundan siya ni Gaeon-woo at tinanong siya kung bakit niya inaamoy ang kanyang sando, na pinaghihinalaan na mayroon siyang kakaibang hilig. Ipinaliwanag ni Seojin na ang amoy ng pawis ng tao ay makakatulong sa pagtukoy kung mayroon ba siyang romantikong damdamin para sa ibang tao. Nang tanungin siya ni Gaeon-woo tungkol sa kanyang amoy, prangkang sinabi ni Seojin mula sa pananaw ng biology na gusto niya ito. Inisip ni Gaeon-woo na nagpapahiwatig si Seojin ng kanyang pag-ibig. Nagulat si Seojin at ipinaliwanag na nasa yugto pa lang sila ng pagsubok. Biglang tumakbo si Kang Han, pinutol ang kanilang usapan at gusto niyang ihatid si Seojin pauwi. Sumulong din si Gaeon-woo, sinabi na maaari niya itong ihatid dahil 100 lang ang kanilang pupuntahan. Ngunit tumanggi si Kang Han, sinabing malapit lang si Seojin sa kanyang bahay at pagkatapos ay inakbayan si Seojin at umalis. Kinabukasan, para makuha ang pahintulot sa genetic test, dinala ni Seojin ang isang pampigil sa paglago ng buhok na kanyang nilikha upang hanapin si Gaeon-woo. Tinulungan niya si Gaeon-woo na ilagay ang gamot at nang maglapit ang kanilang distansya, pareho nilang naramdaman na bumilis ang tibok ng kanilang puso at mabilis na tumalikod. Para makarating sa pangunahing punto, tinanong ni Seojin si Gaeon-woo kung siya ba ay matinding naakit sa amoy ng ibang kasarian at inanyayahan siyang amuyin ang kanyang pabango upang malaman kung ito ay ang gusto niya. Nang lumapit si Gaeon-woo, nagsimulang magbigay ng babala ang puso ni Seojin. Agad siyang lumayo at nilinaw ang dahilan ng kanyang pagpunta kay Gaeon-woo ay upang hilingin sa kanya na pumayag na suriin ang kanyang mga gene. Sinabi rin niya na ang lahat ng kanyang dating kasintahan ay mayroong gene ng isang manloloko at ang lahat ay manloloko. Kaya, gusto niyang malaman kung mayroon din si Gaeon-woo ng ganitong gene. Ngunit ang nakadismaya kay Seojin ay hindi pumayag si Gaeon-woo sa ideya ng pagkumpirma ng damdamin sa pamamagitan ng amoy at hindi rin siya naniniwala na ang relasyon ng lalaki at babae ay maaaring maunawaan batay sa mga gene. Kaya tinanggihan niya ang kanyang panukala. Pansamantalang ipinagpaliban ni Seojin ang kanyang plano. Kinabukasan ay anibersaryo ng kamatayan ng ama ni Seojin. Upang mapabuti ang relasyon sa pagitan ng mag-ina, inanyayahan ni Kang Han ang kanilang tatlo na pumunta sa kanyang restaurant. Inilagay ni Seojin ang mga chopsticks at mangkok ng kanyang ama sa mesa. Nagbuhos ng alak ang ama ni Kang Han para sa ama ni Seojin. Nangako na aalagaan ni Kang Han ng maigi si Seojin at tutulungan ang kanyang pamilya. Taos pusong nagpasalamat si Seojin, ngunit ang mainit na atmosfera ay agad na lumamig nang dumating ang kanyang nakababatang kapatid na babae at ina. Sinubukan ni Kang Han na ayusin ang kapaligiran, ngunit direktang pinuna ng nakababatang kapatid na babae na walang damdamin si Kang Han tulad ng sa kanilang pamilya. Pinuna ng ina ni Seojin ang kanyang asawa bilang isang tao na gusto lang makasalo ang pamilya sa pagkain. Pinuna ang asawa sa kawalan ng ambisyon at pinaalalahanan din ang kanyang mga anak na kahit pamilya sila, kung hindi sila mabubuhay ng maayos, masasaktan lang nila ang iba. Sinisi ni Seojin ang kanyang ina dahil hindi kailanman nagpasalamat sa kanyang ama sa lahat ng kanyang ginawa. Nag-away at nagkasakitan ang mag-ina, sinisisi ang isa't-isa sa hindi pagpansin sa kanilang ama na humantong sa isang walang katapusang landas. Ang ingay ng pag-aaway ay nakagulat kay Gaeon-woo na kumakain sa labas.
Dito nalaman ni Gaeon-woo na ang pintor na si Yoo ay ang ina ni Seojin at ang hindi tinatanggap na bata sa painting ay si Seojin. Matapos makipag-away sa kanyang pamilya, umalis si Seojin. Gusto siyang habulin ni Kang Hon, ngunit pinigilan siya ng kanyang ama na pinayuhan siyang hayaang mag-isa si Seojin upang huminahon. Natagpuan ni Gaeon-woo si Seojin, nakitang umiiyak siya. Para pasayahin siya, umayag siyang ipacheck ang kanyang mga jean ni Seojin. Tuwang-tuwa si Seojin at napaiyak. Sinabi pa niya na gusto niya ang jersey ni Gaeon-woo. Nakuha ni Seojin ang jersey number 7 na suot ni Gaeon-woo. Nanginginig siya sa pagdarasal na sana ay wala siyang jean ng isang manloloko. Mabilis na lumabas ang mga resulta ng pagsusuri. Nagalak si Seojin nang matuklasan niyang maraming positibong katangian si Gaeon-woo. Gayunpaman, ang huling item ay nagpaikot sa kanyang mga mata. Si Gaeon-woo ay mayroong 7 jeans. Ang isang manloloko, tiyak na marami siyang babae sa labas. At ganoon siya sa buong buhay niya. Hindi niya alam na parehong suot ni Gaeon-woo at Kang Han ang parehong number 7 jersey. Malamang na napagkamalan ni Gaeon-woo ang jersey. Ganap na gumuho ang puso ni Seojin. Hindi alam kung paano haharapin si Gaeon-woo. Sa halip, tinawag siya ng direktor sa ospital ni Gaeon-woo para makipagtulungan. Upang kumpirmahin kung si Gaeon-woo ay isang manloloko, nagsimulang lihim na subaybayan ni Seojin ang lalaki. Nakita niya si Gaeon-woo na malumanay na yumuko upang itali ang sintas ng sapatos ng isang buntis. Sa meeting, tiningnan ng mga nurse si Gaeon-woo nang may paghanga. Nang matapos ni Seojin ang kanyang presentasyon, nakatanggap siya ng mainit na palakpakan mula sa lahat. Sinadya ng isang selosong nurse na banggain si Seojin na nagpapakita ng puot. Napagpasyahan ni Seojin na si Gaeon-woo ay parang isang central air conditioner. Patuloy siyang nagbibigay ng enerhiya sa lahat ng kababaihan sa paligid niya na nagpapabighani sa kanila. Nang pumasok si Seojin sa banyo, narinig niya ang isang taong nagsusuka mula sa loob ng kubeta. May lumabas na bote ng gamot. Matapos lumabas ang babae, pinayuhan siya ni Seojin na hindi maganda ang kanyang kalusugan. Ang kanyang body fat percentage ay mas mababa pa sa pamantayan. Kung patuloy siyang magbabawas ng timbang at gagamit ng mga pampigil sa gana, magkakaroon siya ng hormone imbalance na magreresulta sa depresyon. Hindi nakinig ang babae sa payo at desididong magbawas ng timbang. Sinasabing gusto ng kanyang asawa ang model-like figure. Pakiramdam niya ay puno ang kanyang katawan ng sobrang taba at kulubot at ang kanyang asawa ay may relasyon sa isang babaeng mas bata pa sa kanilang anak na lalaki. Kailangan niyang bawiin ang kanyang asawa. Nakaramdam si Seojin ng simpatya para sa babaeng hindi masaya sa kanyang kasal. Nagpatuloy ang babae sa pagkukwento tungkol sa kanyang asawa na dating mahal na mahal siya, ngunit nagsimulang magtaksil habang siya ay nagbubuntis. Kahit na nahuli siya at humingi siya ng tawad, mula noon, naging hindi na mapigil ang kanyang panloloko sa bilis ng pagpapalit niya ng mga babae na parang nagpapalit lang ng damit. Naniniwala si Seojin na ang jean ng isang manloloko ay ang ugat ng lahat ng kasamaan. Hindi niya alam na ang babae sa harap niya ay ang ina ni Gaeon-woo. Habang nakikipag-usap si Seojin sa ina ni Gaeon-woo, si Gaeon-woo ay nakikipag-usap sa kanyang ama. Ang kanyang ama ay ang direktor ng ospital at nagpasya mula pa sa simula na siya ang magmamana ng ospital. Magamadi, gusto lang ni Gaeon-woo na maging isang mahusay na obstetrician. Nasaksihan niya ang kanyang ama na nangangaliwa sa iba't ibang babae mula pa noong bata pa siya. At ang kanyang ina ay naging isang babaeng puno ng sama ng loob na hindi pinapansin ang damdamin ng kanyang ama at hindi man lang pinapansin na ang kanyang ama ay nangangaliwa sa isang babaeng mas bata pa sa kanya. Samantala, pauwi na si Seojin mula sa trabaho nang makita niya ang kanyang dating nobyo na nakikipag-away sa ibang babae. Naghinala ang babae na ang dating nobyo ni Seojin ay nakikipag-date sa iba habang may relasyon pa rin sa kanya. Hindi maisip ni Seojin na ang dating nobyo na nagtaksil sa kanya ay nagtaksil din sa babaeng iyon pagkatapos lamang ng ilang araw upang magtaksil sa iba. Upang ibunyag ang tunay na mukha ng manloloko, tinawagan niya ang babae, kaya pareho nilang nakita ang lantaran na panloloko ng kanyang dating nobyo. Sa ganitong karma, lalo lang niyang kinamuhian si Seojin. Pagkatapos, galit na umalis ang dating nobyo at naalaala ni Seojin ang mga araw na nagmamakaawa siyang huwag siyang iwanan. Ngayon, napagtanto niya na ang mga ganoong tao ay dapat na iwanan sa lalong madaling panahon upang maiwasan na masangkot sa mga manloloko. Agad na nag-text si Seojin kay Gaeon-woo na nagsasabi na mayroon siyang 7 jeans. Ang manloloko, pinayuhan niya itong mag-meditate o pumunta sa templo upang huminahon, lalo na upang maiwasan ang pagkain ng igat, sibuyas, at talaba o mga katulad na pagkain. Hindi naniwala si Gaeon-woo na mayroon siyang ganitong uri ng jin at lalong ayaw niyang hatulan ng hindi makatarungan. Nagpasya siyang kausapin si Seojin. Nagkita sila sa parke at taos-pusong ibinahagi ni Seojin na kahit na ang kanyang kapareha ay may bihirang sakit o malapit ng mamatay, sasamahan pa rin niya ito hanggang sa huli. Ngunit hindi niya matanggap ang jin ng isang manloloko. Naramdaman ni Seojin na maswerte siya na sumailalim siya sa genetic test at naniniwala siya na kumpara sa damdamin ng tao, ang mga jin ay hindi nagbabago at walang hanggan. Naniwala si Gaeon-woo na walang katwiran ang pananaw ni Seojin at siya ay biktima. Pinuna niya si Seojin dahil hindi siya kilala, ngunit nagmamadali itong nagtapos na hindi siya magiging tapat. Gayunpaman, iginiit ni Seojin na ang kanyang jin ang nagbigay ng sagot at kahit na tapat siya ngayon, hindi niya maiiwasan ang panloloko sa hinaharap. Labis na nabigo si Gaeon-woo kay Seojin at umalis patungo sa isang bar para uminom. Doon, hindi niya inaasahang nakita
makita si Meun. Tinanong niya ito kung mukha ba siyang manloloko. At sumagot si Meun na alam niyang kunin ang pinakamagandang sandali ng mga babae. Ano man ang kanilang edad, tiyak na hindi siya makakalimutan ng kanyang mga dating kasintahan. Samantala, nakikipag-usap din si Seojin kay Kang Han. Pinayuhan siya ni Kang Han na hindi maaaring umasa sa genetic testing para matukoy ang isang kapareha. Kailangan niyang alamin ang tunay na pagkatao ng isang tao upang mahanap ang tunay na pag-ibig. Ayaw niyang makita si Seojin na muling magdusa dahil sa pag-ibig. Gusto ni Kang Han na ihatid siya pauwi para kumain ng pansit. Hinawakan ni Seojin ang kamay ni Kang Han nang tumalon siya, ngunit sa kasamaang palad ay nadulas siya at bumagsak sa ibabaw nito. Naamoy niya ang amoy ng bulaklak mula kay Kang Han. Tumayo si Kang Han at binalaan siya na huwag amuyin ang ibang lalaki kung ayaw niyang isipin na siya ay baliw. Pagkatapos niyang bumalik sa bahay, itinago ni Seojin ang lahat ng kanyang pananaliksik kay Gaeon-woo at ang bawat sandali mula nang magkakilala sila ay bumalik sa kanyang isipan. Bagamat nalulungkot ang kanyang puso, sinabi niya sa sarili na mas mabuti ang maikling sakit kaysa sa mahabang sakit. Inobliga niya ang sarili na sumuko, ngunit habang sinusunog ang ulat ng genetic test, nalaman niya na si Gaeon-woo ay mayroong healing gene. Ang gene na ito ay eksaktong makapagliligtas sa kalungkutan na dala niya. Muling sumiklab ang pag-asa ni Seojin na humingi ng tawad kay Gaeon-woo at ipagpatuloy ang kanyang pananaliksik sa kanyang mga gene. Ngunit habang nalilito siya kung gusto niyang makita si Gaeon-woo, hindi inaasahang nakita niya ito sa bahay ni Kang Han. Nagdala si Kang Han ng 2 mangkok ng pansit para sa kanilang dalawa at tumayo sa harap ni Seojin upang makipag-usap. Naalaala nila ang nakaraan at nagtawanan ng masaya. Nakita ni Gaeon-woo ang eksena at nalungkot. Kumain siya ng ilang subo at tumayo upang umalis. Nagulat siya na si Kang Han, na hindi masyadong nagsasalita, ay napakadaldal ngayon. Kinabukasan, magkasamang sinuri ni Gaeon-woo at Seojin ang isang batang buntis. Posibleng may gene ng pagkabulag sa kanyang sinapupunan mula sa kanyang lolo at umaasa silang maging handa ang buntis. Hindi inaasahang nagalit ang buntis, nagtanong kung bakit malusog si Gaeon-woo na may parehong gene. Lumabas na ang batang buntis ay ang bagong kabit ng ama ni Gaeon-woo. Upang ipakita ang kanyang pag-iral, sadyang hinanap niya si Gaeon-woo para sa isang check-up. Hindi niya alam na matagal nang alam ni Gaeon-woo ang kanyang pagkatao dahil ibinunyag ng kanyang ina ang litrato sa harap ng kanyang anak. Nagalit siya dahil dito. Pinaalalahanan ni Gaeon-woo ang buntis na ang kanyang ama ay hindi isang taong marunong mamuhay ng tahimik. Huwag mong isipin na sa isang salita lang, makukuha mo ang lahat. Inisip ng buntis na hinahamon siya ni Gaeon-woo, kaya galit siyang umalis. Hindi inaasahang nalaman ni Seojin na ang ama ni Gaeon-woo ay isang manloloko. Naalaala niya ang mga salitang sinabi niya kay Gaeon-woo na parang sinasabi niyang katulad siya ng kanyang ama. Labis siyang nahiya at nagmadaling humabol upang humingi ng tawad kay Gaeon-woo. Malamig na sinabi ni Gaeon-woo na pribadong bagay ito ng kanyang ama at wala itong kinalaman sa kanya. Higit pa rito, hindi siya naniniwala o nagmamalasakit sa genetic research ni Seojin. Nalungkot si Seojin. Pauwi na siya nang mapansin niyang may sumusunod sa kanya. Naalaala niya ang sinabi ni Kang Han na may krimen ang nangyari sa daan na ito. Sa sobrang takot, tumakbo siya habang tinatawagan si Kang Han, ngunit walang sumasagot sa telepono. Nataranta si Seojin at bumagsak sa lupa. Nakita ang lalaking nasa likuran niya na tumatakbo patungo sa kanya. Sa sobrang takot, pinikit niya ang kanyang mga mata. Sa kritikal na sandaling iyon, biglang lumitaw si Gaeon-woo. Pagkaraan ng ilang sandali, tumakbo rin si Kang Han na hinihingal. Nang malaman niyang tumakas ang lalaki, agad niya itong hinabol at inaresto. Hindi inaasahang, ang lalaking iyon ay ang dating nobyo ni Seojin. Pumunta siya para makipag-away sa kanya dahil sa kanyang hindi kasiyahan sa kanyang nakatagong relasyon. Direktang pinatay ni Kang Han ang dating nobyo. Tinulungan ni Gaeon-woo si Seojin na tumayo. Kinuha ni Seojin ang kanyang lakas ng loob at sinabing ang healing gene sa kanyang katawan na makakatulong sa mga taong gustong maglaho na magkaroon ng pagkakataong mabuhay muli na nagpapangiti sa mga taong laging umiiyak. Kaya, gusto niyang ulitin ang eksperimento. Ang eksperimento ay dapat na ganito. Taliwas sa naisip ni Seojin, malinaw na bago ang halik, sinabi niya na ang mga lalaki at babae ay hindi kinakailangang umasa sa SAE upang magkaintindihan. Ang pisikal na kontak ay ang pinakadirektang paraan upang kumpirmahin ang damdamin sa pagitan ng dalawang tao. Matapos asikasuhin ang dating nobyo, tinanggihan ni Kang Han ang alok ni Gaeon-woo na ihatid si Seojin pauwi at siya mismo ang naghatid sa kanya. Hindi siya naging komportable sa nakitang halos maghahalikan ang dalawa. Ngunit hindi niya napansin na may nagtatagong kumuha ng litrato ng matalik na sandali ni Gaeon-woo at Seojin. Bago magpaalam, sinabi ni Kang Han kay Seojin na kahit gaano siya nagmamadali na pumili ng lalaki, huwag siyang magmadali na pumasok sa relasyon. Pagkatapos niyang makita si Seojin na isinara ang pinto, bumalik siya upang hanapin si Gaeon-woo. Alam niyang si Gaeon-woo ay nagkaroon ng maraming relasyon sa ibang babae at prangka niyang sinabi na si Seojin ay isang taong gusto niyang protektahan. Hindi dapat halikan ni Gaeon-woo si Seojin dahil lang sa interesado siya. Napagtanto ni Gaeon-woo na nag-aalala si Kang Han tungkol dito, kaya tinanong niya ito kung gusto ba niya si Seojin. Reflexively, umiwas si Kang Han, sinabing si Seojin ay parang pamilya sa kanya. Sumagot si Gaeon-woo na kung pamilya sila, hindi sila dapat makialam sa mga relasyon ng isa't isa. Nang makauwi si Seojin, hindi niya mapigilan na maalaala ang hindi natapos na halik ni Gaeon-woo na nagpadama sa kanya ng pagkagulo. Higit pa rito, ang sandali na tumakbo si Gaeon-woo
Woo upang iligtas siya kagabi. Ito ay nagparamdam sa kanya na mayroong isang hindi nakikitang gabay na nagdala kay Gaeon Woo sa kanya. Pagkatapos, tinuruan siya ni Ari ng isang teorya na mayroong isang empatya sa mundong ito na lumalampas sa espasyo at oras. Kahit na nasa iba't ibang panahon at espasyo, maaari pa rin nating maramdaman o makita ang parehong mga bagay. Ang teoryang ito ay katulad ng spiritual induction gene na pinaniniwalaan ni Seojin. Naniniwala siya na ang pag-iral ng spiritual induction gene sa hinaharap ay tiyak na mapapatunayan. Matapos ang halik, ilang araw na hindi nagpakita si Seojin. Si Gaeon Woo ay taos pusong hindi nasisiyahan. Malinaw na sinabing pag-aaralan niya ang kanyang mga gene, ngunit hindi siya nakikita sa buong araw. Nang malaman niyang pupunta ang kanyang kasamahan sa research center ni Seojin para magtrabaho, sumunod din siya. Sa oras na ito, isang hindi inaasahang bisita ang dumating sa research institute. Ang babaeng ito ay isang weather forecaster na nagalit dahil sinulat ni Seojin ang katotohanan sa ulat ng pagsusuri. Nakasaad sa ulat na mawawalan ng kakayahang magbuntis ang forecaster na ito bago siya magnegatibo 40 at mas kaunti ang bilang ng mga beses na maaari siyang magbuntis kaysa sa normal na tao. Ang mahalaga ay malapit na siyang ikasal sa isang marangal na pamilya. Kung makita ng kanyang magiging pamilya ang ulat ng pagsusuri na ito, baka mawalan siya ng pagkakataong makapasok sa kanilang bahay. Kaya, binalaan niya si Seojin na baguhin ang ulat at isulat ang mga benepisyo niya. Hindi sumunod si Seojin sa kahilingan ng babae dahil sa pagsunod sa mga alituntunin ng mananaliksik. Hindi maaaring basta na lang baguhin ang mga resulta ng pagsusuri. Nagalit ang babae, hinila ang buhok ni Seojin para ibuhos ang kanyang galit. Lumapit si Gaeon Woo para tulungan si Seojin, sinasadyang saktan ang isang kasamahan na nahimatay. Pagkatapos na bumagsak ang kasamahan, sumigaw siya ng tulong upang maakit ang atensyon ng lahat at pagkatapos ay humingi ng pribadong pakikipag-usap sa babae. Maayos na hinarap ni Gaeon Woo ang problema ni Seojin at sadyang hinintay pa siya matapos ang trabaho para ihatid siya pauwi. Nang makita niyang tinatakpan ni Seojin ang sugat sa kanyang mata at ang madilim na ekspresyon niya, inanyayahan niya itong magkaraoke para maalis ang stress. Medyo nahihiya si Seojin, ngunit ang kasayahan at pagsasayaw ni Gaeon Woo ay kumalat sa kanya. Hindi na niya pinansin ang pagiging off-key sa pagkanta at malakas na kumanta, inilabas ang lahat ng kanyang negatibong emosyon. Pauwi na sila, naramdaman ni Seojin na kakaiba si Gaeon Woo, na parang ibang tao, napakalambing sa kanya na nagpatibok sa kanyang puso. Muling iminungkahi ni Gaeon Woo na maaari siyang gawing subject ng eksperimento ni Seojin. Ang salitang eksperimento ay nagpapaalala kay Seojin sa halik na iyon at naghinala siyang may iba pang intensyon si Gaeon Woo. Ngunit nang malaman niyang maaari niyang pag-aralan ang mga gene ni Gaeon Woo, tuwang-tuwa pa rin siya. Nang makabalik sila, pinutol ni Ari ang usapan nilang dalawa. Nang makita ang sugat sa mukha ni Seojin, inakala ni Ari na si Gaeon Woo ang may kagagawa nito. Mula nang natuklasan ni Seojin ang amoy ni Gaeon Woo, naramdaman niya na ang amoy na iyon ay parang amoy ng imburnal. Nang malaman niyang may gene si Gaeon Woo, mas lalo siyang walang simpatya sa kanya. Lihim na tinawag si Gaeon Woo na imburnal na pugita. Gusto ni Ari na mabilis na makaalis kay Gaeon Woo, kaya niyaya niya si Seojin na kumain. Masigasig na inanyayahan ni Seojin si Gaeon Woo na sumama sa kanila. Pumunta ang tatlo sa isang restaurant at umupo sa dalawang magkaibang mesa. Sinabi ni Ari na nag-volunteer siya sa simbahan ngayon. Nakakagulat, ang kanyang pagkabalisa ay nababawasan kapag kasama niya ang pari at pakiramdam niya ay napakaligtas niya. Ang pari ay nawalan ng ama noong bata pa siya at namatay din ang kanyang ina sa isang sunog. Lumaki siya sa isang orphanage at mahilig ang kanyang ina na magtanim ng mga bulaklak sa isang greenhouse. Ang pari ay tila kamukha ng kanyang ina at kapag lumapit ka, maaamoy mo ang amoy ng bulaklak mula sa kanya. Ang mga salita ni Ari ay nagpaalaala kay Gaeon Woo sa isang malayong alaala. Noong bata pa siya, nang malaman niyang nangangaliwa ang kanyang ama, pumasok siya sa bahay ng babae at malakas na ibinato sa lupa ang isang paso. Lumabas ang anak ng babae, isang batang kaedad ni Gaeon Woo. Nang magbalik loob para makakuha ng atensyon ni Seojin, pumunta si Gaeon Woo sa isang tindahan ng bulaklak at bumili ng isang baukwet para sa kanya. Ngunit hindi niya nakita ang isang lalaking nakasombrero na tila sumusubaybay sa kanya. Habang binabalot ni Gaeon Woo ang mga bulaklak, biglang umubo si Seojin habang nag-eksperimento. Allergy siya sa pollen, ngunit walang anumang nakak-allergy sa laboratorio. Dinala ni Gaeon Woo ang mga bulaklak sa Research Institute. Sa kasamaang palad, si Seojin ay dumalo sa isang seminar sa kanyang dating paaralan. Sinabi ni Seojin sa mga mag-aaral na ang dalawang tao na nabibilang sa magkaibang oras at espasyo ay maaaring magkaroon ng isang mahiwagang empatya. Kung maniniwala ka lang sa mahiwagang reaksyon ng ifili, baka ang taong mahal mo ay lilitaw mula sa pintuan sa susunod na sandali. Pagkatapos niyang sabihin iyon, may taong nagtulak ng pinto at pumasok. Nakita ni Seojin si Gaeon Woo na nakatayo sa pintuan na may dalang bulaklak. Ang di inaasahang sandali na ito ay parang nakatakda na. Dahan-dahang lumapit si Gaeon Woo na may dalang mga bulaklak. At habang lumiliit ang distansya, patuloy na bumahing si Seojin at tumalsik ang laway sa mukha ni Gaeon Woo. Nagtataka si Seojin dahil mula tanghali, hindi na siya tumitigil sa pagbahing. Ipinaliwanag ni Gaeon Woo na tanghali siya sa tindahan ng bulaklak at bago pa man niya maipadala ang mga bulaklak, nagpakita na ng sintomas ng allergy si Seojin. Isang paliwanag lang ang mayroon, iyon ay empatya. Dinala ni Seojin si Gaeon Woo sa kanyang sikretong espasyo. Ang silid-aralan na ito ay naglalaman ng marami sa kanyang mga sikreto. Kinuha ni Seojin ang globe sa ibabaw ng kabinet, sinasabing iyon ang kanyang time machine.
Nasa loob ang mga tiket ng pelikula na gusto niyang panoorin kasama ang kanyang nobyo noon. Ngunit sa kasamaang palad, nagtaksil ang kanyang nobyo at nanood kasama ang ibang babae. Mayroon ding isang music player sa loob na mayroon lamang isang kanta. Ito ang kantang pinangako niyang pakikinggan kasama ang kanyang nobyo. Gustong pakinggan ni Gae On-woo ang kanta, ngunit lowbat ang music player. Kaya iminungkahi niyang hintayin itong ma-charge bago nila pakinggan ng magkasama. Biglang nahiya si Seojin at hindi niya alam kung paano sasagot. Hindi siya minadali ni Gae On-woo na imungkahi na magkasama silang kumain. Nagpa siya silang sabay na sabihin kung ano ang gusto nilang kainin. Hindi inaasahang sabay silang sumigaw, salted squid. Ang sunod-sunod na pagkakapareho ay lalo pang nagpatibay sa paniniwala ni Seojin na may empatya sila ni Gae On-woo. Nagtiwala siya kay Kang Han na hindi pa siya nakakaramdam ng ganoong pagiging tugma sa sinumang lalaki. Pinaalalahanan siya ni Kang Han na ang pagiging tugma ay binuo batay sa pag-unawa sa isang tao at sa mga magkakatulad na karanasan. Ngunit si Seojin ay isang taong madaling magkagusto sa iba. Siya ay bulag na nakakaramdam ng pagiging tugma. Alam ni Kang Han na ang taong tinutukoy ni Seojin ay si Gae On-woo. Binalaan niya ito na ang taong hindi dapat makasama ay si Gae On-woo. Dahil hindi maibibigay ni Gae On-woo sa kanya ang gusto niya. Hindi maintindihan ni Seojin kung bakit galit na galit si Kang Han. Agad na ibinunyag ni Ari ang katotohanan. Napakadali nang makilala ang taong nagligtas sa kanya. Ngunit sinubukan na naman niyang mamatay. Siguro, mas pabago-bago pa siya kaysa sa panahon. Hindi inaasahang nakita ni Kang Han si Mayun sa daan. Para magpasalamat kay Kang Han sa pagligtas sa kanya noong huling beses. Binigyan siya ni Mayun ng isang bagong inilabas na libro. At kusang loob na inilagay ang numero ni Kang Han. Sinabi niyang hahanapin niya ito kung siya ay nasa panganib. Tinanong ni Kang Han si Mayun kung ganoon na lang siya kadaling maglagay ng numero ng ibang tao. Magagalit ba si Gae On-woo? Ipinaliwanag ni Mayun na wala silang ganoong relasyon ni Gae On-woo. Para sa kanya, si Gae On-woo ay para lang sa araw ng Biyernes. Dahil araw-araw siyang nakikipag-date sa iba't ibang tao. Hindi sumang-ayon si Kang Han sa paraan ni Mayun at Gae On-woo sa pagtrato sa pag-ibig at hiwalayan bilang isang laro. Sinabi niya na ang mga taong tulad nila ay dapat makipag-date sa mga taong katulad nila. Huwag saktan ang mga inosenteng tao. Matapos sabihin iyon, ibinalik niya ang libro kay Mayun. Samantala, gusto ni Seojin na suriin kung siya at si Gae On-woo ay mayroong empatya. Naglagay siya ng kondisyon na ang dalawa ay pipili ng isa sa dalawang lugar na pupuntahan nang hindi sinasabi ang kanilang pinili sa isa't isa. At tingnan kung pareho silang pipili ng parehong lugar. Pareho silang nagsimulang maghanap sa isa't-isa. Hindi nagtagal, sabay silang nakarinig ng tawag mula sa likod. Tuwang-tuwa silang lumingon. Ngunit nakita ni Seojin na si Kang Han ang tumawag sa kanya, at ang lumabas sa likod ni Gae On-woo ay si Mayun. Hindi inaasahang nakita ni Mayun si Gae On-woo. Inalok siya ng inumin, ngunit tinanggihan. Pinaalalahanan ni Mayun si Gae On-woo na huwag kalimutan ang pagtitipon ngayong weekend. Samantala, hindi nasisiyahan si Seojin na si Kang Han ang nasa likod niya, at hindi maintindihan ni Kang Han kung bakit siya galit na galit. Sa oras na iyon, isang batang lalaki na nakasakay sa bisikleta ang sumugod patungo sa isang matandang babae. Agad na sumugod si Kang Han at niyakap ang batang lalaki. Pareho silang bumagsak sa isang tabi at ligtas ang matandang babae. Nagdugo ang braso at tuhod ni Kang Han. Nilagyan ni Seojin ng gamot si Kang Han. Nakita ang mga sugat sa kanyang binti. Nakaramdam siya ng sakit sa puso. Inisip niya na kung buhay pa ang ina ni Kang Han, tiyak na hindi niya ito papayagang gumawa ng isang mapanganib na trabaho tulad ng pagiging bumbero. Naisip ni Kang Han na para sa mga lalaki, ang paghahanap ng magandang trabaho ay kasing halaga ng paghahanap ng magandang lalaki para sa mga babae. Mahal niya ang trabaho na ito. Nang yumuko si Seojin, naamoy niya ang pabango sa katawan ni Kang Han. Bigla siyang nakaramdam ng hindi komportable. Kaya kahit hindi pa tapos ang paglalagay niya ng gamot, nagmamadali siyang umalis. Pagdating sa bahay, puno ng inis si Seojin. Seryoso siyang nagpadala ng empathetic signal kay Gae On-woo. Ngunit hindi pa rin sila nagkita. Hindi niya maintindihan kung ano ang kanyang pagkakamali. Bago matulog, galit siyang nagpadala ng mensahe kay Gae On-woo at sinisi ito sa kabiguan ng eksperimento. Kinabukasan, hindi sumusuko, sinimulan ni Seojin na muling suriin ang dahilan ng pagkabigo ng empathy signal. Tinukoy niya ang dalawang lokasyon, ang Han River at Namsan. Mula 7 hanggang 8 nanalangin siya na makilala si Gae On-woo. Nagpadala rin si Gae On-woo ng empathy signal sa kanya. Alas negatibo 8:30, biglang lumitaw si Kang Hoon sa likod niya. Naghinala si Seojin na ang kanyang signal ay naharangan, at tila na ipadala ito kay Kang Hoon. Sa sandaling iyon, tumunog ang kanyang telepono. Nakatanggap si Seojin ng mensaheng ipinadala ni Gae On-woo noong nakaraang gabi, kasama ang isang larawan na kinunan sa harap ng isang kainan sa tabi ng Han River. Kinumpirma ni Seojin na sa dalawang lokasyon, ang Han River at Namsan Tower, parehong pinili nila ni Gae On-woo ang Han River. Kaya bakit hindi sila nagkita? Naisip niya na baka naharangan din si Gae On-woo. Nagtataka siya kung sino ang humarang sa signal ni Gae On-woo. Napagtanto niya na ang eksperimento ay naapektuhan ng panlabas na sali. Tinawagan ni Seojin si Gae On-woo at hiniling na magkita sila para mag-usap. Nagmungkahi si Gae On-woo ng ilang oras, ngunit lahat ay tinanggihan ni Seojin. Kung anong petsa sila magkikita ay si Seojin pa rin ang magdedesisyon. Sa pangunguna ni Seojin, nagsimulang mag-alala si Gae On-woo sa kanyang sitwasyon. Noong gabing iyon, dumalo si Gae On-woo sa isang pagtitipon na inimbitahan ni Mayun. Karamihan sa mga dumalo ay mga taong bukas ang isip tungkol sa pag-ibig.
Lalo na si Mion, isang taong tapat sa polyamory. May isang direktor na gustong makipag-usap sa kanya tungkol sa bagay na ito. Hindi nahihiya si Mion na ipahayag ang kanyang mga pananaw. Nang siya ay 28 taong gulang, nagsimula siyang makipag-date sa maraming lalaki. Dahil gusto niya ang pag-ibig, ngunit kinamumuhian ang katotohanan na ang mga kalalakihan at kababaihan ay nasasaktan ang isa't isa dahil sa pagnanais na magkaroon ng pagmamay-ari sa isa't isa. Mayroon bang masamang karanasan si Mion noong bata pa siya? Dahil ayon sa direktor, ang pakikipag-date sa maraming tao nang sabay-sabay ay isang tanda ng kawalan ng pag-ibig. Ibig sabihin, hindi normal si Mion. Matapos magsalita ang direktor, agad siyang nagbiro at inabot ang kanyang kamay upang makipag-ugnayan kay Mion. Nais umalis ni Mion, ngunit hinawakan siya ng lalaki sa kamay at patuloy na sinubukang lumapit sa kanya. Lumapit si Gayono upang tulungan si Mion na makawala sa pang-aabala. Inalim niya si Mion na kung pinili na niyang maging iba, huwag hayaang maapektuhan siya ng masasakit na salita. Kinumpirma niya na ang Mion na kilala niya ay laging may tiwala sa sarili. Nais malaman ni Mion kung ano ang iniisip ni Gayono tungkol sa polyamory. Prangkang ibinahagi ni Gayono na sa simula ay mahirap itong tanggapin, ngunit pagkatapos ay sumang-ayon siya sa pananaw na iyon. Gusto niyang panatilihin ang isang komportableng distansya sa kanyang partner, hindi masyadong malapit o masyadong malayo, sapat lang. Ang pagpapasya na makipag-date kay Mion, alam na siya ay isang tagasunod ng polyamory, ay kanyang sariling pagpili. Kahit na isa siyang taong panlima sa linggo, ang bawat date ay puno ng pag-asa para sa kanya. Sa kasamaang palad, nawala si Mion sa loob ng kalahating taon at sa huli ay nagtapos ang kanilang relasyon ng hindi malinaw. Gustong makilala ni Gayono si Sojin, kaya inimbitahan niya itong mag-stargazing bukas ng gabi. Si Sojin, na mahilig sa astronomiya, ay agad na pumayag. Bago umalis, tinawagan ni Sojin si Kang Hoon para hilingin na bantayan ang aso dahil hindi siya uwi ngayong gabi dahil magkakamping sila ni Gayono. Nang marinig ito, agad na nag-alala si Kang Hoon dahil si Gayono ang kasama ni Sojin. Paano siya makakampante? Bago nito, narinig niya mula sa kasamahan ni Gayono na marami ng plano si Gayono upang mapanalunan si Sojin at napakahusay niya sa pagpaplano. Naamoy ng kasamahan na ang ganitong uri ng plano ay walang babaeng makakatanggi. Dinala ni Gayono si Sojin sa lokasyon, itinayo ang tolda at inihanda ang mga kagamitan sa camping. Nag-relax sila at kumain ng inihaw na karne. Nag-aalala si Kang Hoon na mahulog si Sojin sa bitag ni Gayono, kaya nagmadali siyang pumunta upang hanapin sila. Habang naghahanap siya, nagkataon ding dumating si Mion para mag-camping. Nakita siya at palihim na sinundan siya. Samantala, habang dinadala ni Gayono ang isang piraso ng inihaw na karne sa bibig ni Sojin, lumitaw si Kang Hoon. Nako, ang ganda ng timing, nagkita pa rin sila dito. Napagtanto ni Gayono na pumunta si Kang Hoon upang gumawa ng gulo, ngunit naniniwala si Sojin na ito ay nagkataon lamang. Hinila niya si Kang Hoon upang maupo at manood ng mga bituin kasama niya, manood ng mga bituin. Nang giniginaw si Sojin at nagsimulang kuskusin ang kanyang mga kamay, maingat na inilagay ni Gayono ang kumot sa kanyang mga binti. Ngunit hinila ni Kang Hoon ang kumot pabalik sa kanyang sarili at ibinigay ang kanyang jacket kay Sojin. Hindi sumuko si Gayono, inagaw ang jacket ni Kang Hoon at isinuot sa kanyang sarili. Ang dalawang malaking lalaki ay nagsimulang mag-agawan na parang bata. Ang kawawang si Sojin ay kailangang tiisin ang lamig dahil walang pumapansin sa kanya. Patuloy na nagharap ang dalawang lalaki ng subuan ni Gayono si Sojin. Agad na nilamon ni Kang Hoon ang piraso ng pagkain. Pagkatapos ay sinadya ni Gayono na subuan siya ng isang mainit na piraso ng pagkain. Sa huli, nahulog si Kang Hoon sa bitag, ngunit kahit na napaso ay sinubukan pa rin niyang tiisin ito at pinuri ang lasa. Hindi napansin ni Sojin ang tensyon sa pagitan ng dalawang lalaki, kundi sa halip ay naisip na sila ay nagkakaroon ng isang malapit na uri ng pagkakaibigan. Sa pakiramdam na hindi siya pinapansin, tumayo siya at pumunta sa banyo. Habang wala siya, nagsimulang mag-usap ng prangka ang dalawang lalaki. Sinisi ni Gayono si Kang Hoon sa panghihimasok sa kanyang mga gawain. Sinabi ni Kang Hoon na kailangan ni Sojin ng isang lalaki na laging nasa tabi niya, at bago lumitaw ang taong iyon, patuloy niya itong poprotektahan. Naiintindihan din niya ng malinaw ang saloobin ni Gayono sa pag-ibig at hahadlangan ang relasyon sa pagitan ni Gayono at Sojin. Nang bumalik si Sojin, agad na itinigil ng dalawa ang kanilang pag-usap. Sa sandaling ito, nakatanggap si Kang Hoon ng isang emergency na tawag para sa isang misyon, kaya kailangan niyang umalis. Nang umalis na ang ilaw, huminga ng maluwag si Gayono. Gayunpaman, nakaramdam pa rin siya ng inggit sa malapit na relasyon ni Sojin at Kang Hoon. Ipinaliwanag ni Sojin na magkasama silang lumaki at mula pagkabata, sa tuwing nasasaktan si Kang Hoon, nagkakasakit din siya. Kaya, sa kanyang isipan, hindi maaaring masaktan si Kang Hoon. Pagkatapos, tumayo sila upang pagmasdan ang mga bituin at inilabas ni Gayono ang music player ni Sojin na natapos na niyang ayusin. Nais niyang makinig sa kanta sa music player kasama si Sojin. Nang tumugtog ang musika at tumingala sila sa kalangitan, sinabi ni Sojin na mula nang ipagkanulo siya ng kanyang ex, tuwing naririnig niya ang kantang ito, gusto niyang umiyak. Ngunit sa sandaling ito, natagpuan niya ang kanta na napakaganda. Agad-agad nagbigay ng kahilingan si Eunwoo. Kung sabay nating narinig ang kantang ito, simula ngayon, ikaw na ang aking nakatakdang lalaki. Ang kapaligiran ay naging awkward at romantic. Ngunit sa eksaktong sandaling iyon, isa pang bombilya ang lumitaw. Habang sinusundan si Kang Hoon, naligaw si Mion at aksidenteng napunta sa kinaroroonan ni Eunwoo at Sojin. Plano sana ni Eunwoo na ipakilala ang dalawa, ngunit proactively sinabi ni Mion na siya ang dating kasintahan ni Eunwoo. Agad namang hinulaan ni Sojin na si Mion ang gumambala sa kanilang empathy signal sa nakaraang eksperimento. Hindi tinanggap ni
Onwo ang pagkabigo ng eksperimento, kaya hiniling niyang gawin itong muli. Narito ang mga tuntunin na itinakda niya kung magtagumpay ang eksperimento. Gusto niyang pumayag si Sojin na formal na makipag-date sa kanya. Tinukoy ni Gayono ang dalawang lokasyon, isang aquarium at isang art museum. Pipili ang bawat isa sa kanila ng lugar na gusto nilang puntahan at titingnan kung magkikita sila. Nagtiwala si Sojin sa sinabi ni Gayono, hindi alam na ang kanyang mga salita ay maingat na inihanda. Sa araw ng eksperimento, hiniling ni Gayono sa kanyang kasamahan na palihim na subaybayan si Sojin at iulat ang bawat galaw niya. Sinundan siya ng kasamahan sa subway habang nagmamaneho si Gayono sa kalsada upang subaybayan ang kanyang mga galaw. Ngunit sa kasamaang palad, hindi sinasadyang nawala ng kasamahan ang truck ni Sojin na nagambala sa plano ni Gayono. Sa sitwasyong kailangang pumili sa pagitan ng dalawa, nagpasya si Gayono na pumunta sa aquarium, ngunit hindi niya nakita ang bakas ni Sojin doon. Sa sandaling ito, nakatanggap siya ng tawag mula kay Sojin. Sinubukan ni Gayono na makipag-usap, ngunit narinig niya ang narration ng isang gawa sa telepono. Napagtanto niya na nasa museo ito, kaya gumawa siya ng kwento na na-stuck siya sa trapiko. Hinintay ni Sojin si Gayono sa museo hanggang sa magsara ito, ngunit hindi niya ito nakita. Sa pag-aakalang nawala sila sa pagkakataong magkita, naging malungkot ang kanyang kalooban. Sa sandaling iyon, tumakbo si Gayono upang makita siya. Sa wakas, nagtagumpay tayo. Tayo ang gumagawa ng ating sariling kapalaran. Kinumpirma ni Sojin na si Gayono ang kanyang Effie lover. Masaya silang naglaro sa kalye, parehong masaya dahil umusad ang kanilang relasyon. Inimbita ni Gayono si Sojin sa isang restaurant para maghapunan, ngunit dinala siya ni Sojin sa kanyang secret convenience store para kumain ng instant noodles at mag-usap. Inihayag niya na sa tuwing nalulungkot siya, pumupunta siya dito upang kumain para mag-relax. Ngayon ay isang masayang araw, at mas lalo siyang na-excite sa pagbabahagi ng lugar na itinuturing niyang pinakamagandang kainan kay Gayono. Bumiti si Gayono ngunit walang sinabi. Pagdating niya sa bahay, lalo siyang nagtimpla ng isang tasa ng tsaa na may anti-inflammatory at antibacterial properties upang maibsan ang kanyang tiyan na pinahirapan ng junk food. Ang nagpapasakit sa kanyang ulo ay ang katotohanan na gustong-gusto ni Sojin ang junk food. Mahaba pa ang daan upang baguhin ang kanyang mga gawi sa pagkain, at sinabi niya sa sarili na kailangan niyang tulungan si Sojin na mapagtanto ang kahalagahan ng malusog na pagkain. Masayang gumulong-gulong si Sojin sa kama. Gusto niyang tamasahin ang pakiramdam ng isang malabong relasyon na unti-unting nagiging pag-ibig. Sa sandaling iyon, tumawag si Gayono at inimbitahan siya para maghapunan kinabukasan. Bagaman masaya siya, gusto pa rin ni Sojin na dahan-dahan lang ang mga bagay, kaya iminungkahi niyang magkita sila sa Sabado. Nang malaman niyang kailangang mag-overtime ni Gayono sa Sabado, agad siyang nagbago ng isip at pumayag na makipagkita pagkatapos ng trabaho kinabukasan. Kinabukasan, nagkita sila sa restaurant na maingat na pinili ni Gayono. Sa di inaasahan, pagkaupo pa lang nila, dumating si Miun kasama ang bago niyang boyfriend. Binati sila ni Miun at nag-alok ang kanyang boyfriend na magbahagi ng mesa. Gustong kumain ni Gayono ng mag-isa kasama si Sojin kaya tumanggi siya, ngunit pumayag si Sojin. Bago nito, nang magsaliksik siya tungkol kay Miun, nalaman ni Sojin na ampon siya ng kanyang ina. Kahit na marami siyang hinaing sa kanyang ina, gusto pa rin niyang malaman pa ang tungkol kay Miun. Magkasama silang apat sa isang mesa, inaalagaan ni Gayono si Sojin sa pamamagitan ng paglalagay ng pagkain sa kanyang plato. Tiningnan ni Sojin ang mesa na puno ng pagkain at nakaramdam lamang ng pagkasuya. Ngunit dahil nakatingin si Gayono, pilit siyang kumain ng isang piraso. Nakita ni Miun na medyo hindi komportable ang mga kilos ni Gayono. Nagpanggap siyang aksidenteng binanggit na madalas silang pumunta sa restaurant na ito, habang sinasabing napakapili ni Gayono sa pagkain. Nakita ni Sojin sina Gayono at Miun na tinatangkilik ang pagkain sa parehong paraan. Sa isip niya, kinutya niya na hindi naman sila best friend, kaya bakit parehong-pareho ang kanilang mga kilos. Ang boyfriend ni Miun, na tahimik kanina, ay nagtanong kina Gayono at Sojin kung nagde-date ba sila. Sinimulan ni Sojin na ipaliwanag ng utal-utal, ngunit sinakyan siya ni Gayono at sinabing nagkakakilala pa lang sila. Biglang itinaas ni Miun ang kanyang baso ng wine at sinabing hindi niya inaasahan na pipiliin ni Gayono ang ganitong uri ng wine. Ipinaliwanag niya kay Sojin na pumunta sila noon sa Bulgaria at pinili nila ang wine na ito. Nagpaliwanag pa si Gayono na iyon ay isang group tour at bahagi lang sila ng grupo. Nakinig ang boyfriend ni Miun sa usapan at unti-unting napagtanto na si Gayono ang ex-boyfriend na binanggit ni Miun sa kanyang libro. Nagsulat si Miun noon tungkol sa isang biyahe, kasama ang kanyang ex-boyfriend na hindi niya makalimutan. Ang dalawa ay may eksaktong parehong panlasa at pagkatapos nilang maghiwalay, nakaramdam pa rin siya ng emosyon. Ngayon, malinaw na si Gayono ang boyfriend na iyon at hindi niya matiis ang kakaibang relasyon na ito. Agad na umalis ang boyfriend ni Miun. Naging awkward si Miun, humingi ng paumanhin at umalis din nagtapos ang hapunan sa kalungkutan para sa kanilang apat. Si Sojin, na gutom, ay pumunta sa convenience store upang bumili ng pagkain. Pinili niya ang beer at hindi niya inaasahan na si Kang Hoon ay bumibili din ng beer. Pinili niya ang junk food at si Kang Hoon din ang kumuha ng parehong uri. Ang kanilang panlasa ay kakatuwang magkatulad mula pagkabata hanggang ngayon. Nababahala si Sojin sa relasyon ni Gayono at Miun.
Natukso ni Kang Hoon na ang dalawa ay may maraming pagkakatulad, mula sa mga gawi hanggang sa mga hilig. Napabuntong hininga si Sojin nang wala sa loob. Nagpahayag na ang paghahanap ng soulmate at ang pagmamay-ari ng isang soulmate ay dalawang magkaibang bagay. Nalungkot si Sojin, hindi maintindihan kung bakit nag-date sina Gayono at Miun sa loob ng 3 taon, naghiwalay ng 2 beses, at patuloy na nagkakabalikan. Samantala, nag-imbento si Ari ng bagong termino, bakterya ng parehong species. Sa kamakailang pag-aaral, natuklasan niya na ang mga taong may parehong panlasa sa pagkain ay may parehong uri ng gut bacteria. Ang ganitong uri ng bakterya ay maaaring maging sanhi ng mga tao na ituring ang isa't isa bilang mga kapareha, sa gayon ay naakit sa isa't isa. Dahil sa pananaliksik na ito, nagpasya si Sojin na mula ngayon ay kakain siya ng parehong pagkain na kinakain ni Gayono at susubukang ipagkasundo ang kanyang gut bacteria sa kanya. Sa isa pang pangyayari, naghinala si Kang Hoon na ang sunog sa apartment noon ay hindi aksidente. Ayon sa mga resulta ng pagsisiyasat sa pinangyarihan, hindi ito sanhi ng pagsabog ng gas o electrical short circuit at ang mga petals sa silid ay hindi nasunog. Nagpapakita ito ng maraming anomalya. Ang namatay sa sunog ay ang kabit ng ama ni Gayono. Nagdaos siya ng libing para sa babae at biglang dumating ang ina ni Gayono na nagsasabing ito ay usapin ng kanyang asawa at hindi siya maaaring manatili sa labas. Nang aalis na, sinulyapan ng ina ni Gayono ang pari na nakikipag-usap sa pamilya ng namatay. Inutusan ng ama ni Gayono ang kanyang mga tao na subaybayan ang kanyang ina. Naghinala na may kinalaman siya sa pagkamatay ng kanyang kabit. Ang linggo ay naging sentro din ng atensyon. Ngunit hindi niya inaasahan na ang kanyang ama ay maghihinala sa kanyang ina bilang suspect. Iginiit ng kanyang ama na buntis ang kanyang kabit, kaya imposible na saktan niya ang kanyang sarili. Nang makita na walang reaksyon si Gayono, sinigawan siya ng kanyang ama na namatay ang batang may sarili niyang dugo, ngunit wala siyang nararamdamang emosyon. Kahit na hindi ituring ni Gayono ang bata bilang kamag-anak, ang kabit na iyon ay pasyente na ginamot niya noong siya ay buntis. Ang isang taong tulad niya ay hindi karapat-dapat na maging gynecologist. Ang paratang na ito ay nagpagalit kay Gayono mula sa kaibuturan ng kanyang puso. Para sa kanya, ang lalaking ito ay hindi karapat-dapat na maging ama, ni hindi karapat-dapat na maging asawa. Habang abala si Gayono sa pag-asikaso ng problema ng kanyang pamilya, hiniram ni Sojin ang restaurant ng pamilya ni Kang Hoon para mag-shoot ng isang online cooking show kasama si Gayono. Mula sa paghahanda ng mga sangkap hanggang sa pagluto at pagsubo ng pagkain, ipinakita niya ang bawat hakbang at hiniling kay Gayono na kainin ito sa parehong paraan na ginawa niya. Akala ni Kang Hoon ay nagbibiro lang siya kaya sinuot niya sa kanya ang isang chef hat. Ngunit nang ibaliktad niya ang sombrero upang ipakita ang kanyang mga mata, biglang naramdaman ni Kang Hoon na kakaibang kumikibot ang kanyang puso. Pagkatapos ng ilang araw ng online dining, tinanong ni Sojin si Gayono kung constipated ba siya o nagbago ang kulay ng kanyang dumi. Naguguluhan si Gayono sa dami ng pagkain sa mga nakaraang araw na nagpa-realize kay Sojin na hindi pala niya sinusunod ang kanyang menu. Nalungkot si Sojin dahil sa kabiguan ng plano sa pagkain. Napansin ni Gayono ang kakaiba sa boses ni Sojin, kaya para suyuin siya, naghanda si Gayono ng isang malaking party sa bahay at inanyayahan siya para maghapunan. Nang tumunog ang doorbell, si Mayun ang dumating, hindi si Sojin. Ngayon ang kaarawan ni Mayun at pumunta siya para yayain si Gayono na mag-celebrate. Ngunit prangkang sinabi ni Gayono na inimbitahan niya si Sojin para maghapunan at gusto niyang magkaroon ng pribadong espasyo para sa kanilang dalawa. Bagaman ayaw ni Mayun, sa huli ay awkward siyang umalis. Dumating si Sojin sa tamang oras at walang pag-aalinlangan na kumain ng komportable upang ipakita na siya ay masaya. Sinabi niya na ito ang unang pagkakataon na nakaranas siya ng masayang pagkain na tulad nito. Pagkasabi pa lang niya nito, biglang kumulog ang kanyang tiyan. Para maiwasan na maging hindi komportable si Gayono, nagsinungaling siya na intolerant lang siya sa lactose at magiging maayos din siya pagkaraan. Inimbitahan siya ni Gayono na manood ng pelikula at sinenyasan siyang umupo sa sofa. Sinabi ni Sojin sa sarili na subukang tiisin ang sakit. Lumapit sa sofa at pinisil ang kanyang puwet gamit ang kanyang mga hita, umaasang mabilis na mawawala ang sakit. Hindi napansin ni Gayono ang kanyang pagkadismaya. Dahan-dahan lamang niyang inayos ang buhok ni Sojin gamit ang isang hair clip na lumikha ng isang romantikong kapaligiran. Sa isip ni Sojin, pinuri niya ang sarili na kahit masakit ang kanyang tiyan ay nakaramdam pa rin siya ng kilig. Ngunit nang aamin na sana si Gayono, hindi na niya ito kinaya, nagmamadaling kinuha ang kanyang mga gamit at tumakbo palabas upang maghanap ng banyo. Hindi maintindihan ni Gayono kung ano ang nangyayari at mabilis siyang nagsuot ng jacket at sinundan siya palabas ng bahay. Pagpasok pa lang ni Sojin sa banyo sa lobby, naramdaman niya ang sakit na halos hindi niya na makaya. Tinawagan niya si Kang Hoon para humingi ng tulong at agad siyang dumating at isinakay siya sa ambulansya. Tumakbo si Gayono palabas ngunit hindi nakita si Sojin at hindi niya alam na nakahiga ito sa ambulansya na kadarating lang. Nang tawagan ni Gayono si Sojin sa telepono, si Kang Hoon ang sumagot. Agad na dinala ni Kang Hoon si Sojin sa ospital at nang marinig ni Gayono ang balita, mabilis din siyang tumakbo doon. Sinuri ng doktor si Sojin na may acute gastroenteritis at bukod pa rito ay may kakaibang bagay sa kaliwang bahagi ng kanyang ibabang tiyan na pinaghihinala ang fibroid sa matris na nangangailangan ng karagdagang pagsusuri. Pagkatapos na maayos ang lahat para kay Sojin, medyo nainggit si Gayono dahil sa tuwing nasa problema si Sojin, si Kang Hoon ang una niyang tinatawagan. Gustong malaman ni Gayono kung ano ang papel ni Kang Hoon sa puso ni Sojin.
Sinagot ni Kang Han na ang bawat isa ay may taong makakasalo sa sakit o saya at hindi siya nag-aalala na si Seojin lang ang lumalapit sa kanya kapag may kailangan. Ano man ang oras na kailangan niya, palagi siyang naroroon tulad ngayon. Matapos ang pag-drip ni Seojin, umuwi siya sa ospital. Siya mismo ang nagluto ng lugaw at sinabihan si Kang Han na kahit kailangan pang subuan siya, kutsara-kutsara, kailangan pa rin niyang ubusin. Tunay ngang ayaw ni Seojin kumain ng walang lasang lugaw at kahit si Kang Han pa ang sumusubo, ayaw niyang buksan ang kanyang bibig. Sinabi pa niya kay Kang Han na subukan ito para maintindihan ang kanyang nararamdaman. Papalagpasin na sana ni Kang Han ang kutsara sa kanyang bibig nang tumakbo si Ari at pigilan siya, sinasabing ang paggamit ng parehong kutsara ay parang indirect kiss. Hindi alintana ni Sojin, sinabi niya na hindi ito ang unang pagkakataon na gumamit sila ng parehong kutsara. Itinulak ni Kang Han ang mangkok ng lugaw na may pagkasuya sa kanyang mukha at sinabi sa kanya na kumain para gumaling at pagkatapos ay umalis. Para pasalamatan ang ama ni Kang Han, kumuha si Sojin ng isang bungkos ng mga gulay at ibinigay kay Kang Han para iwi. Nang marinig ang tawag, huminto si Kang Han. Tumakbo si Sojin sa hagdan at hindi sinasadyang nahulog sa ibabaw ni Kang Han. Nang bumagsak sila sa lupa, nagdikit ang kanilang mga labi. Tumayo si Sojin na parang walang pakialam, ngunit hindi na mapakalma ni Kang Han ang kanyang sarili. Matapos ihatid si Sojin sa bahay, namula ang mukha ni Kang Han at patuloy pa ring bumibilis ang tibok ng kanyang puso. Tumakbo siya palabas sa parke upang magpalamig, ang lugar na madalas nilang puntahan ni Sojin noong bata pa sila. Naalala niya ang unang beses na nagkita sila, noon ay madalas umiyak si Kang Han dahil may sakit ang kanyang ina. Nang makita ito, tumakbo si Sojin upang aliwin siya at tulungan siyang sumaya. Mula noon, itinuring ni Kang Han si Sojin na parang tunay niyang ate. Sa mga nakaraang taon, inalagaan din niya si Sojin na parang nakababatang kapatid. Ngunit ang nangyari kanina, ang halik na iyon ay nagpagulo sa kanyang puso. Napagtanto ni Kang Han na matagal na niyang mahal si Sojin nang hindi niya nalalaman. Pumunta si Sojin sa ospital ni Gayono para sa masusing pagsusuri. Ibinigay ng doktor ang balita na napakalaki ng fibroid sa matris at kailangan itong alisin kaagad. Nang marinig ang balita na kailangan niyang operahan at maaaring magkaroon ng mga komplikasyon, natatakot na umupo si Sojin at humingi ng karagdagang detalye. Ang babaeng doktor ay tila hindi nasiyahan sa kanyang gulat na reaksyon at hinayaan ang kanyang assistant na magpaliwanag ng mas malinaw, habang siya naman ay malamig na umalis. Matapos makarinig ng paliwanag, itinakda ni Sojin ang petsa ng operasyon upang makahanap ng isang mag-aalaga sa kanya. Nag-aalangan siyang tumawag sa kanyang ina, ngunit sa huli ay ginawa pa rin niya. Pagkatapos marinig ang petsa ng operasyon, sinabi ng kanyang ina na mayroon siyang art exhibit sa araw na iyon at magiging available lamang siya pagkatapos ng 2 buwan. Hiniling ng kanyang ina na i-reschedule ang operasyon sa loob ng 2 buwan. Galit na nag-react si Sojin, sinabing walang sinuman ang kayang maghintay ng matagal para sa operasyon. Nalungkot siya, at naramdaman na kahit sa mahahalagang bagay na may kinalaman sa buhay at kamatayan, kailangan pa rin niyang sumunod sa schedule ng kanyang ina. Kung gusto mong operahan, ikaw ang may gusto, dahil ito naman talaga ang problema mo. Bakit mo sinisisi ang iyong ina? Komportable ka ba sa iyong puso? Sa kanyang kalungkutan, nag-text siya sa kanyang yumaong ama upang magbahagi ng kanyang damdamin. Sinasabing natatakot siyang mag-isa sa operating room, natatakot sa general anesthesia. Kung ang kanyang ama ay nasa tabi niya upang hawakan ang kanyang kamay, hindi siya matatakot. Narinig ni Gayono ang mga salitang ito, ngunit hindi nagsalita. Sa halip, hinanap niya ang pangunahing doktor ni Sojin, at dahil sa matagal na nilang pagsasama, alam niyang ang kabilang partido ay isang malamig at mapanuksong tao. Humiling siya na sa pagkakataong ito ay maging mas maganda ang pagtrato sa kanya. Gayunpaman, ang babaeng doktor ay medyo hindi nasiyahan na nagsasabing hindi niya kailangang magbigay ng espesyal na pag-aalaga dahil lang si Sojin ay isang taong gusto ni Gayono. Tinukso din niya si Gayono sa paggusto sa isang babaeng maligalig at isip bata. Hiniling ni Gayono na ilipat si Sojin sa kanyang pangangalaga at siya mismo ang magsasagawa ng operasyon para kay Sojin. Sa kabilang banda, hindi nasiyahan si Sojin at muling tinawagan ang kanyang nakababatang kapatid na babae, umaasang makakasama siya sa araw ng operasyon. Nang araw na iyon, ang kanyang nakababatang kapatid na babae ay umiinom at naglalaro kasama si Miyun at ang iba pa at hindi nasiyahan na naabala siya ni Sojin. Tinalikuran niya ito, sinasabing hindi naman ito cancer, isang simpleng minor surgery lang. Hindi sinasadyang narinig ni Miyun ang kanilang usapan at nalaman na magkapatid sila. Nagtataka siya kung anong klaseng tao si Sojin. Nagreklamo ang nakababatang kapatid na si Sojin ay isang tanga, na hindi niya maaring iwanan ang mga kaibigang nagnanakaw ng pera at hindi niya maaring iwanan ang mga taksil na boyfriend. Hindi niya pa nga maaring iwanan at ang buong pamilya ay laging nagsasabi sa kanya ng masakit na salita. Ang dalawang tanging miyembro ng pamilya ay hindi makakasama niya. Kaya tinawagan na lang ni Sojin si Kang Han at nangako siya na pupunta sa kanya isang araw bago ang operasyon. Siya ang magiging tagapag-alaga ni Sojin. Sa wakas, nakahinga ng maluwag si Sojin at pumunta sa isang restaurant kasama si Ari. Hindi niya mapigilan na maalala ang biglaang halik ni Sojin sa kanya. Isang biglaang awkwardness ang dumating, namula ang kanyang mukha at mabilis niyang pinatay ang TV. Nakita ni Ari na namula ang kanyang mukha at naghinala na ang pagtingin lamang sa eksena ng halikan ay nagpataas sa kanyang adrenaline at dopamine. Hindi alam ni Kang Han kung paano magpapaliwanag, kaya tumalikod na lang siya at tumakbo palabas. Sumailalim si Sojin sa pre-operative check-up upang mabawasan ang pagkabalisa. Ipinasuot ni Gayono ang headphones at ibinigay sa kanya ang isang remote control. Sinasabing kung hindi siya
komportable, pindutin lang niya ang buton dahil nasa labas lang siya. Naramdaman ni Sojin ang init sa kanyang puso at komportable niyang tinamasa ang pakiramdam na maging maayos. Dumating si Kang Hoon sa ospital at nakita niya si Sojin na nakatayo sa gitna ng mga bulaklak matapos ang kanyang pagsusuri. Bigla siyang huminto at hindi makagalaw. Ang tanawin ng isang batang Sojin na tumatawa at naglalaro sa gitna ng mga bulaklak ay lumabas sa kanyang isipan. Narinig niya ang tunog ng pag-ibig na dahan-dahang pumapasok sa kanyang mga tenga. Magkasama silang kumain at biglang nagkita sila ni Miyun. Nalaman na ni Miyun na si Sojin ay isang genetic researcher at gusto siyang hanapin para sa health check-up. Ibinigay sa kanya ni Sojin ang kanyang business card. Nang makita niyang dumating si Gayono, biglang nagliwanag ang kanyang mga mata. Sinabi ni Gayono kay Sojin na huwag kumain ng junk food, kundi kumain ng masustansyang pagkain. Napansin ni Miyun na gusto ni Kang Hoon si Sojin at pinaalalahanan siya na ang paggusto lang sa kanya sa puso ay walang silbi. Kailangan niya itong ipakita. Kung kailangan ni Kang Hoon, maaari niyang ipadala sa kanya ang mga materyales sa pag-ibig na isinulat niya upang turuan ang isang inosente sa pag-ibig na tulad niya. Pagkatapos kumain, nakatanggap si Sojin ng tawag mula kay Gayono. Sinabi niya na may gusto siyang ibigay sa kanya. Nagkita sila sa isang tahimik na parke. Sinabi ni Gayono na ito ang kanyang lihim na lugar. Sa tuwing malungkot siya, pumupunta siya dito para mag-relax. Pagkatapos sabihin ito, inilabas niya ang mga regalong inihanda niya para kay Sojin. Saan na maaaring inumin pagkatapos ng operasyon, sinelas para sa ospital, libro para sa libangan kapag nainip at hipa para manatiling mainit pagkatapos ng operasyon. Naniniwala si Sojin na mayroon silang espesyal na empathy ni Gayono dahil ang lahat ng bagay ay eksaktong kailangan niya. Ibinahagi niya na hindi nagmamalasakit sa kanya ang kanyang pamilya. Kung pamilya ni Gayono, sigurado siyang iba ito. Naging curious si Sojin dahil hindi pa niya naririnig si Gayono na binabanggit ang kanyang pamilya. Ngunit sinadya niyang iwasan ang isyong ito. Pagkatapos, inihatid niya si Sojin sa bahay. Noong gabing iyon, nanatili si Kang Hoon sa ospital upang alagaan si Sojin. Hiniling ni Sojin sa kanya na tulungan siyang itali ang kanyang buhok at awkward na umupo si Kang Hoon sa tabi niya, nagbibiro habang itinatali ang kanyang buhok. Nakita ni Gayono ang intimate scene sa pagitan ng dalawa, galit na sinipa ang isang kahon. Kinabukasan, bago magsimula ang operasyon, nakatanggap si Kang Hoon ng tawag mula sa fire department. May apoy at kinakailangan ang agarang aksyon. Bago umalis, hindi ginising ni Kang Han ang mahimbing na natutulog na si Sojin. Ngunit tinawagan niya ang kanyang kapatid na babae upang ipaalam at kaagad na pumunta. Kailangan niyang samahan si Sojin sa operating room. Ngunit sa kasamaang palad, huli na ang kapatid na babae. Si Sojin ay mag-isang itinulak sa operating room. Hindi inaasahan na si Eono ay gumawa ng isa pang operasyon para sa isang buntis na nagkaroon ng aksidente. Kaya ibang doktor ang nag-opera kay Sojin. Nagpanik at natakot si Sojin at kusang tumulo ang kanyang luha. Nang iminulat niya ang kanyang mga mata, bigla niyang nakita si Eono sa kanyang harapan. Inaliw siya ni Eono na isipin ang mga magagandang alaala. Mabilis na matatapos ang operasyon. Naalala ni Sojin ang mga imahe ng 4 na miyembro ng pamilya na naglalaro sa dalampasigan noong bata pa sila. Iyon ang mga bihirang magagandang sandali sa kanyang memorya. Nagtagumpay ang operasyon. Nagising si Sojin at pinasalamatan si Eono sa lahat ng ginawa niya para sa kanya. Sa pagtingin kay Eono na malapit sa harap niya, hindi niya mapigilan ang kanyang damdamin. Hinalikan niya ito ng direkta. Sa sandaling ito, katatapos lang ni Kang Hoon sa kanyang gawaing pagliligtas mula sa sunog at mabilis siyang tumakbo. Ngunit, ang nakita niya ay ang eksena ng paghalik ni Sojin kay Eono. Nagkaroon ng pangako sa isa si Sojin at Eono pagkatapos ng isang halik. Pinag-usapan nila ang matatamis na date pagkatapos ng paglabas mula sa ospital. Nais ni Eono na maghanap ng lugar na may magandang hangin para sa isang joyride. Samantala, mas gusto ni Sojin na manatili sa bahay upang tamasahin ang kanilang sariling mundo. Nagtatawanan at nagbibiruan sila sa isa-isa. Napakatamis talaga. Sa pagtingin sa dalawa na naghahalikan, nalungkot si Kang Hoon. Uminom siya upang malunod ang kanyang kalungkutan. Sinisisi ang sarili sa pagiging masyadong mabagal. Bigla niyang napagtanto na matagal na niyang gusto si Sojin, ngunit hindi niya ito namalayan. Naalala niya ang eksena nang lumapit sa kanya si Sojin para umiyak pagkatapos ng breakup. Noong panahong iyon, tinanong siya ni Sojin kung mayroon bang sinuman sa mundo na tunay na magmamahal sa kanya. Inaliw siya ni Kang Hoon na tiyak na may magmamahal sa kanya ng buong puso. Ngayon, napagtanto niya na siya ang taong tunay na nagmamahal sa kanya. Ngunit huli na ang lahat. Sa araw ng paglabas, binigyan ni Eono si Sojin ng isang pares ng magandang sapatos bilang regalo. Binigyan din siya ni Sojin ng magkaparehong pulseras. Umaasa siyang magkasama sila magpakailanman. Sa gabi, hindi sila magkayakap, nag-uusap sila sa telepono. Nag-share si Sojin kay Eono na bago sila nagka-in-love, ang kanyang ideal type ay tulad ng kanyang ama. Sa tuwing naaalala niya ang kanyang ama, nakakaramdam siya ng maraming pagsisisi. Ang pinaka-ikinapagsisi niya ay ang gusto ng kanyang ama ang isang pares ng hiking shoes. Ngunit hanggang sa kanyang kamatayan, hindi pa rin niya ito nabibigyan. Ngayon, sa pag-iisip nito, hindi pa rin mapatawad ni Sojin ang kanyang sarili. Hindi agad sumagot si Eono. Napansin ni Sojin na tulog na siya. Mahina siyang nagsabi ng good night at ibinaba ang telepono. Kinabukasan, binisita ni Eono si Sojin at ibinigay sa kanya ang hiking shoes ng kanyang ama. Huli na ang regalo, ngunit umaasa pa rin siya na makabawi sa pagsisisi ni Sojin. Naantig siya at mas lalong nagustuhan si Eono. Nakatanggap si Miyun ng abiso mula sa travel group tungkol sa isang wedding photoshoot at inimbitahan ang mga miyembro na magsuot ng hanbok. Tinawagan niya si Eono para imbitahin siya na sumama. Ngunit sumagot si Eono na may iba siyang lakad. Sa group chat, ipinaliwanag niya sa lahat. Pagkatapos ibaba ang telepono, inimbitahan ni Eono si Sojin na
mag-dinner sa kanyang bahay bukas. Nang pumayag si Sojin, tinanong siya ni Kang Hwan kung libre siya bukas. Prangkahang sinabi ni Sojin na bukas, makikipag-dinner siya kay Yeonu upang tapusin ang tanong para sa isang magandang pag-ibig. Medyo nalungkot si Kang Hwan, ngunit wala nang sinabi pa. Kinabukasan, sinundo ni Yeonu si Sojin pagkatapos ng trabaho. Nang aalis na sila, biglang nakatanggap si Sojin ng text mula sa may-ari ng flower shop na nagsasabing handa na ang mga bulaklak na in-order niya noong nakaraang linggo. Naalala ni Sojin na ngayon ang anibersaryo ng kamatayan ng nanay ni Kang Hwan. Agad siyang humingi ng paumanhin kay Yeonu, kinuha ang mga bulaklak at tumakbo sa sementeryo. Tuwang-tuwa si Kang Hwan at ang kanyang ama nang makita si Sojin na dumating. Taon-taon, naghahanda siya ng mga bulaklak para sa kanila at tuwang-tuwa sila na hindi siya nawawala ngayong taon. Nais makipag-usap ng ama ni Kang Hwan sa kanyang asawa ng pribado, kaya naglakad-lakad ang dalawang kabataan. Habang naglalakad-lakad sila, nagkataon na nakita nila ang ilang tao na nakasuot ng hanbok na nagwe-wedding photoshoot. Hindi inaasahan na nandoon din si Yeonu at Miyun sa show na iyon. Nagtinginan si Sojin at Yeonu sa isa't isa nang may pagtataka. Hindi makapaniwala na nagkita sila ng hindi sinasadya sa ibang mga kasamahan. Sa daan pabalik, napansin ni Kang Hwan na tila nag-iisip si Sojin tungkol doon. Prangkahang sinabi ni Sojin na marahil ay dahil kay Zen, bagaman sinaktan siya ni Yeonu, hindi pa rin niya makontrol ang kanyang damdamin para dito. Naramdaman din ni Yeonu ang selos at sakit. Patuloy na pinukaw ni Miyun, sinasabing ang mga taong may ordinaryong relasyon lang ay hindi dadalo sa libing ng ina ng isa't isa. Ipinahihiwatig nito ang malapit na relasyon ni Sojin at Kang Hwan. Nagkataon namang nagkita si Miyun at Kang Hwan sa isang kainan. Pinayuhan niya si Kang Hwan na umamin kay Sojin na kung palampasin niya ang pagkakataong umamin, baka mawala siya habang buhay. Nag-almusal ng magkasama sina Sojin at Yeonu, parehong hindi binanggit ang nangyari kahapon. Ngunit sa puso ni Sojin, nakakaramdam siya ng pagkabalisa na parang lahat ng nasa restaurant ay tumitingin kay Yeonu nang may pagnanasa. Ginagamit ang mga mata na parang kakainin ang kasintahan ng iba. Kahiya-hiya talaga, inanyayahan ni Yeonu si Sojin na manood ng scene sa isang drive-in theater, ngunit hindi nakinig si Sojin. Iniisip niya kung paano putulin ang koneksyon sa mga taong may genetic. Pagkatapos kumain at bumalik sa Research Institute, hindi sumuko si Miyun at hinanap si Sojin. Aksidente niyang nakita ang sapatos ni Sojin at sinabing gusto ni Yeonu ang tatak na ito. Tumingin si Sojin sa ibaba at natuklasan na ang kanilang sapatos ay halos magkapareho, maliban sa kulay. Upang igiit ang pagmamay-ari, hindi pinansin ni Miyun ang reaksyon ni Sojin at sinabi niya sa sarili na 3 taon na niyang mahal si Yeonu at naiintindihan nila ang isa't isa ng malalim. Hindi nagpatalo si Sojin at ipinahayag na magkakaroon sila ng magandang relasyon ni Yeonu. Dahil si Yeonu ang kanyang soulmate, ang dalawang taong may compatible genes ay tiyak na maaakit sa isa't isa. Bago umalis, kunwari na mabait na pinayuhan ni Miyun si Sojin na kapag nag-date, huwag niyang pansinin ang tingin ng ibang tao. Dahil ayaw na ayaw ni Yeonu sa mga ganoong tao, labis na nagalit si Sojin. Ang taong mahal niya ay may Jin, isang playboy na pugita, tiyak na mapapalibutan ng maraming babae. Sinabi niya sa sarili na kailangan niyang maging mas bukas ang isip. Ngunit ang mga provocative na salita ni Miyun ay nananatili sa kanyang isipan at hindi siya mapakali. Napabuntong hininga din si Ari. Sino ang nagsabi na kailangan niyang umibig sa isang taong may playboy gene na hindi mababago ang genes? Ang linyang ito ay nagpaalala kay Sojin na bagamat hindi mababago ang genes, maaari itong mapabuti. Siya ay nagpuyat sa pag-research at gumawa ng isang spray na makakapagpabuti sa playboy gene. Nang magkasama silang nanood ng scene, ibinigay niya ang spray kay Yeonu, umaasa na magkakaroon ito ng epekto. Samantala, matagal nang hindi umuuwi ang ama ni Yeonu, ngunit hindi pa man sila nagdiriwang. Nakita ng ina ni Yeonu ang kanyang asawa na lumabas na may daladalang maleta. Ipinapaalam na ipapadala niya sa driver ang kasunduan sa diborsyo. Nataranta ang ina ni Yeonu at nagmakaawa sa kanyang asawa na huwag siyang iwan, na basta hindi sila magdidiborsyo, wala siyang pakialam kung sino ang paglalaruan niya sa hinaharap. Dahil patay na rin ang babaeng nagbuntis at nagpa-cheat sa kanya, gagawin ng ama ni Yeonu ang anumang gusto niya. Tinignan niya ang kanyang asawa, nagdududa na ang ina ni Yeonu ang nag-reincarnate ng kanyang kalaguyo. Nang hindi umamin ang ina ni Yeonu, binitawan niya ang isang linya. Ang ina ni Yeonu ay magaling sa paggamit ng kanyang biktima na hitsura upang pilitin si Yeonu na manatili sa kanyang tabi. Ito ay nagparamdam sa kanya ng pagkasuklam. Sa daan pa uwi, nakatanggap si Yeonu ng tawag mula sa kanyang ina na umiiyak at nagrereklamo tungkol sa diborsyo. Nalungkot siya at tumakbo sa kainan ni Kang Hwan para uminom. Ibinahagi niya kay Kang Hwan na matagal na niyang alam na magtatapos ang kanyang mga magulang sa ganitong paraan. Ngunit sa wakas ay dumating din ang araw na ito at ang kanyang kalooban ay medyo komplikado. Hindi makasimpatya si Kang Hwan, kaya tahimik lang siyang umupo sa tabi nito at uminom kasama siya. Kinaumagahan, pumunta si Miyun para hanapin si Yeonu upang ipahayag ang kanyang damdamin. Sa isang mahalagang sandali, nakatanggap si Yeonu ng tawag mula kay Sojin. Lumalabas na nagluto si Kang Hwan ng masarap na pagkain para kina Sojin at Ari. Gustong tawagan ni Sojin si Yeonu para makisalo. Nang maikonekta ang video, bago pa man siya makapagsalita, nakita niya si Miyun na lumapit upang batiin siya. Agad na naghanap si Sojin ng dahilan para tapusin ang video. Isang babae ang nagpakita sa bahay ng isang lalaki sa umaga pa lang. Nagduda si Ari na nanatili si Miyun sa bahay ni Yeonu. Gustong tumawag ni Kang Hwan para malaman ang buong katotohanan. Tumanggi si Sojin at nagjogging mag-isa upang maibsan ang stress. Napansin ni Yeonu na mag-iisip ng malalim si Sojin, kaya inutusan niyang umalis si Miyun. Nagmamadali siyang tumakbo palabas para hanapin si Sojin.
Sojin. Biglang umulan, kaya nag-aalala si Kang Hoon na mababasa si Sojin at agad din siyang lumabas para hanapin ito. Nauna si Yeonu, nakita si Sojin at hinila siya sa ilalim ng payong. Pinayuhan niya si Sojin na huwag magpanggap na malakas at kung nagsiselo siya, sabihin niya lang at ipapaliwanag niya dahil ang mga bagay na iniisip niya ay hindi totoo. Nalungkot si Sojin, hinawakan ang mukha ni Yeonu at hiniling na sana ay medyo pangit ang mukha nito. Nais sana niyang hindi isang doktor si Yeonu at walang pera upang tanging siya lang ang matitignan nito. Miss, hindi mo ba alam kung gaano kita kamahal? Ang dalawa ay nilinaw ang kanilang mga pagdududa at matamis na naglakad sa ilalim ng ulan. Huli na si Kang Hoon at ang kanyang puso ay puno ng sakit. May naunang pumunta para hanapin si Sojin. Palagi siyang huli. Huli siya ng isang hakbang sa pagligtas sa ama ni Sojin. Huli siya ng isang hakbang sa pag-alam sa kanyang damdamin kung sana mas maaga niyang naunawaan ang kanyang damdamin. Sino ang nakakaalam kung may ibang resulta? Tinapos ni na Sojin at Yeonu ang kanilang matamis na date. Bago magpaalam, tinawag ni Yeonu si Sojin, tinanong kung may nakalimutan siya. Nagkamali si Sojin, nahihiya siyang paulit-ulit na sinabi na mahal niya si Yeonu. Sa hindi inaasahan, nang marinig ni Yeonu ang linyang iyon, nawala ang ngiti sa kanyang mukha. Kinuha niya ang calling device na nakalimutan ni Sojin sa kotse. Tinatak ni Sojin ang device nang may kahihiyan at pinanood si Yeonu na sumakay sa kotse at umalis. Tiningnan ni Yeonu ang likod ni Sojin, alam niyang gusto rin itong marinig siyang sabihin na mahal niya ito. Ngunit mula pagkabata, nasaksihan niya ang pagkasira ng kasal ng kanyang mga magulang na nagpangyari sa kanyang hindi maglakas loob na suklian ang pagmamahal ni Sojin. Hindi rin siya sigurado kung maaari silang magpatuloy ng magkasama. Nasaktan si Sojin sa katahimikan ni Yeonu at tumakbo mag-isa para maibsan ang kanyang damdamin. Kinaumagahan, puno siya ng sigla at nakikipag-usap kina Ari at sa kanyang mga kasamahan tungkol sa love story nila ni Yeonu. Ibinunyag ni Ari ang kanyang pangarap. Inilarawan na nagsimula ang kwento ng lihim na kinuha ni Sojin ang damit ni Yeonu at mula doon ay nakuha ang iiki na kompatible sa kanya. Naniniwala siya na si Yeonu ang kanyang soulmate, kaya nagkaroon sila ng karagdagang pag-unlad. Ang mga salitang ito ay narinig ni Miyun na dumating para hanapin si Sojin. Hindi lumapit si Miyun at umalis siya nang hindi napapansin. Pumunta si Sojin sa ospital para hanapin si Yeonu. Nadismaya siya nang makita na hindi suot ni Yeonu ang kanilang magkaparehong bracelet. Ipinaliwanag ni Yeonu na tinanggal niya ito habang naliligo at nakalimutan niyang isuot ulit. Naniwala si Sojin sa kanya at tuwang-tuwa siyang nag-usap tungkol sa pagbili ng magkaparehong sneakers para sa kanilang biyahe. Umiwas si Yeonu. Sinabi lang na susuotin niya ang bracelet ng regular sa hinaharap. Hindi sumuko si Sojin at nagsimula siyang mag-imbestiga tungkol sa pamilya ni Yeonu. Sa kanyang paningin, kapag magkasama ang dalawang tao, dapat nilang malaman ang tungkol sa pamilya ng isa't isa. Malinaw na tumanggi si Yeonu. Si Sojin ay umiibig sa kanya, hindi sa kanyang pamilya. Pagkatapos niyang sabihin iyon, ginamit niya ang kanyang trabaho bilang dahilan para maunang umalis. Naramdaman ni Sojin ang pagiging malamig ni Yeonu kaya nag-share siya kay Ari. Lalo siyang natatakot na sabihin ang kanyang nararamdaman kay Yeonu. Natatakot na baka hindi siya komportable. Masaya siya kapag kasama si Yeonu, ngunit nababalisa siya pagkatapos nilang maghiwalay. Ang problema ay hindi niya lubusang naunawaan si Yeonu na nagdulot ng sitwasyon na puno ng pagkabalisa ngayon. Tinukoy ni Ari ang ugat ng problema na naglalaro lang si Yeonu, ngunit umaasa si Sojin na magiging tapat siya. Marahil si Yeonu ang dapat na nasa ilalim ng pressure. Nang papasok si Sojin sa trabaho, nag-text siya habang naglalakad at hindi niya napansin na nabangga niya ang salamin na pinto. Ipinadala niya kay Yeonu ang isang personal na larawan ng kanyang mukha na parang pritong isda at ibinahagi ang isang nakakatawang kwento sa umaga. Sumagot si Yeonu na may larawan ng gene enhancement spray at inanyayahan siyang mag-ehersisyo sa parke pagkatapos ng trabaho. Agad na nawala ang masamang kalooban ni Sojin at masaya siyang pumunta sa parke pagkatapos ng trabaho. Nagtatakbo at naglalaro ang dalawa, mabilis na bumalik ang kanilang matamis na relasyon. Nakita ni Sojin si Kang Hoon na nagjo-jogging din at sa kanya lang napansin na magkapareho sila ng style ng t-shirt ni Kang Hoon. Nagreklamo siya na bago niya isuot ang shirt na ito, dapat ay tinanong muna siya ni Kang Hoon at nagsisi siya na bumili siya ng isa at may kasamang isa na binigay niya sa kanya. Itinigil ni Yeonu ang pagbibiro ng dalawa at inanyayahan silang mag-dinner sa bahay niya. Habang magkadikit ang dalawa sa kusina, naiinip si Kang Hoon at dahil wala siyang magawa, binuksan niya ang isisi para manood. Bigla, nakita niya si Miyun at ang kapatid na babae ni Sojin na nag-host ng isang show tungkol sa pag-ibig. Hiniling ni Yeonu kay Sojin na kumuha ng abalon sa refrigerator. Pagbukas ng kahon, aksidenteng nakita ni Sojin ang isang larawan ni Yeonu at Miyun. Sa likod ng larawan ay may nakasulat, umaasa siyang pinahahalagahan ni Yeonu ang kanilang oras na magkasama. Napansin ni Kang Hoon ang nasasaktang ekspresyon ni Sojin. Agad siyang lumapit upang tignan ito at mabilis na itinago ang larawan sa kanyang bulsa. Sa oras ng pagkain, binasa ni Miyun sa show ang isang sulat mula sa isang manonood. Ibinahagi ng manonood na gusto nilang ipahayag ang kanilang pag-ibig sa pamamagitan ng salita at gawa, ngunit ang kanilang kasintahan ay hindi tumutugon kapag naririnig ang kanilang pag-amin. Ito ay palaging nagpaparamdam sa kanila ng kawalan ng katiyakan. Gusto nilang malaman kung dapat pa ba nilang ipagpatuloy ang relasyon na ito. Ang isyong ito ay talagang salamin ng panloob na estado ni Sojin. Naunawaan ni Kang Hoon kung ano ang gusto ni Sojin at sinamantala niya ang pagkakataong talakayin ang paksa ng show. Sinabi niya na kapag ang isang babae ay nagkukusa na sabihing I love you at ang lalaki ay hindi tumutugon, ito ay talagang mahirap intindihin. Sumagot si Yeon na may mga taong nagtatago ng kanilang pag-ibig sa kanilang puso at sapat nang madama ito sa pamamagitan ng puso, hindi
kinakailangang sabihin ito. Nag-argumento si Sojin na kapag mahal mo ang isang tao ng sapat, natural lang na gusto mong ipahayag ito. Sinabi niya na mas madalas mong ipinapahayag ang iyong pag-ibig, mas lumalalim ito. Si Yeonu, mula sa kanyang pananaw, ay ipinaliwanag kay Sojin na may mga bagay na simple para sa iba, ngunit napakahirap para sa ilan. Naramdaman ni Kang Hoon na awkward ang atmosphere, kaya kusa siyang nag-adjust. Nagbiro na nagsimulang umamin si Sojin mula noong 4 na taong gulang pa lang siya. Tumawa si Sojin at nagsabi ng ilang mga salita, pagkatapos ay tumayo at pumunta sa banyo upang pakalmahin ang kanyang sarili. Ginawang pagkakataon ni Kang Hoon, ibinigay niya ang larawan kay Yeonu at sinabing nakita rin ito ni Sojin. Itinapon lang ni Yeonu ang larawan sa mesa, ipinapahayag na pareho lang kung nasa harap niya ang larawan o kung itatapon ito. Nag-aalala si Kang Hoon na sa hinaharap baka itapon din ni Yeonu ang kanyang mga alaala kasama si Sojin sa ganoong paraan. Sa daan pa uwi, malungkot si Sojin at dahil hindi alam ni Kang Hoon kung paano siya aliwin, tahimik lang siyang nanatili sa tabi niya. Pag uwi, itinapon ni Kang Hoon ang magkaparehong t-shirt sa basurahan, ngunit nang itatapon na niya ito, nagsisi siya, sinubukan niyang makuha ito sa lahat ng paraan at niyakap ito sa kanyang dibdib na parang isang treasury na nahanap niya ulit. Nakipagkita si Yeonu kay Miun, kinuha niya ang larawan at binalaan siyang huwag nang gumawa pa ng mga bagay na magpapakamali kay Sojin. Hindi sumuko si Miun, umamin siya kay Yeonu at gustong makipagbalikan dito. Ikinuwento din ni Miun na kinuha ni Sojin ang SAA mula sa sportswear ni Yeonu at natuklasan na sila ay isang destined couple. Nagbigay si Yeonu ng komplikadong ngiti nang marinig niya ito. Pagkatapos, pumunta si Miun para hanapin si Sojin. Hinamon siya nito. Sinabi ni Miun na pareho sila ni Yeonu na tinatrato ang pag-ibig na parang laro, at kahit gaano pa ka-interesante ang laro, hindi nila isa sa panganib ang kanilang buong buhay. Hindi naniwala si Sojin na ganoon si Yeonu. Nanindigan siya na si Yeonu ang kanyang soulmate. Sumalungat si Sojin na kung si Yeonu talaga ang kanyang soulmate, gagawin niya ang mga bagay na hindi niya ginawa para sa ibang babae. Maaaring mahulaan ni Miun kung talagang nakakaramdam ng pagkakaiba si Yeonu sa kanyang puso o hindi. Hindi nagpatalo si Sojin, inamon si Miun na sabihin ang mga kondisyon ng hamon. Iminungkahi ni Miun ang unang kondisyon na huwag gumamit ng magkaparehong gamit. Ipinakita ni Sojin ang kanilang magkaparehong bracelet na nagpapatunay na nalampasan na ang kondisyon na ito. Nagpatuloy si Miun sa pangalawang kondisyon na huwag kailanman ipakikilala ang kanyang kasintahan sa pamilya o mga kaibigan. Nalampasan na rin ito dahil alam ng mga kakilala ni Yeonu sa Research Institute ang tungkol sa kanilang relasyon. Gayunpaman, sa susunod na dalawang kondisyon, hindi makakontra si Sojin. Una ay ang huwag kailanman banggitin ang pamilya at ang pangalawa ay ang huwag kailanman sabihin ang salitang mahal kita. Gayunpaman, ayaw pa ring sumuko ni Sojin. Bukas na ang kanilang beach trip ni Yeonu. Determinado siyang lampasan ang natitirang dalawang kondisyon. Kinaumagahan, masayang naglalaro ang mag-asawa sa beach ng matamis. Tanging, umiiwas si Yeonu sa pagkuha ng magkasamang larawan. Sa tuwing itataas ni Sojin ang kamera, naghahanap siya ng dahilan para umiwas. Nang makakita ng isang mailbox sa beach, hinila ni Sojin si Yeonu upang sumulat ng sulat sa isa't isa para sa susunod na taon. Puno ng damdamin niyang isinulat na mahal niya si Yeonu. Katatapos lang din ni Yeonu at ilalagay na sana niya ang sulat sa mailbox nang makatanggap siya ng tawag mula sa ospital. Kinuha ni Sojin ang kanilang dalawang sulat para ilagay sa mailbox. Ngunit aksidente niyang nakita sa sulat ni Yeonu na isinulat lang nito na hindi niya alam kung sino ang makakasama ni Sojin sa isang taon. Inaasahan niyang magiging isang lalaki na buong pusong magmamahal sa kanya. Sa sandaling ito, napagtanto ni Sojin na hindi kailanman inisip ni Yeonu ang kanilang kinabukasan. Kahit na magkasama sila, naghanda na siya para sa kanilang paghihiwalay. Nasaktan siya at agad na tinapos ang biyahe. Sa daan pa uwi, nahilo si Yeonu at muntik ng maaksidente. Pinaalalahanan siya ni Sojin na mayroon siyang gene na nagdudulot ng retinal degeneration at kailangan niyang bigyan ng pansin ang kanyang kalusugan. Kasabay nito, lasing na lasing si Miun sa kainan ni Kang Hoon. Natakot si Kang Hoon na ginawin siya, kaya ginising niya ito. Ngunit aksidenteng ibinunyag ni Miun ang isang nakakagulat na sikreto. Ang sportswear na lihim na kinuha ni Sojin para sa eksperimento ay may zid niya. Noong araw na iyon, nang pinag-uusapan nila ang pagkuha ni Sojin ng FAK sampler mula sa sportswear, ngumiti si Yeonu at sinabing napagkamalan ni Sojin ang shirt ni Kang Hoon na kanya. Kaya ang FAK sa shirt ay sa katunayan ay kay Kang Hoon. At si Sojin pala ang destined person ni Kang Hoon, hindi si Yeonu. Nagulat si Kang Hoon, lumingon siya at nakita si Sojin na nakatayo sa pintuan. Hindi matanggap ni Sojin ang biglaang katotohanan ito. Naalala niya ang mga pagkakataon na naramdaman niya ang kakaibang koneksyon na palagi niyang iniisip na kasama niya si Yeonu. Ngunit sa katunayan, sa bawat pagkakataon na iyon, naroon din si Kang Hoon. Dahil lang sa pagsisikap niyang makahanap ng pagkakapareho kay Yeonu, hindi niya sinasadya na napabayaan si Kang Hoon na palaging nasa tabi niya. Ayaw maniwala ni Sojin sa katotohanan ito. Nagpa siyang subukan muli kung may telepathy ba talaga sa pagitan nila ni Yeonu. Pumili siya ng dalawang lokasyon tulad ng dati at pareho silang susunod sa kanilang pakiramdam. Tingnan natin kung magkikita sila. Muling ginamit ni Yeonu ang lumang trick na palihim na sinusubaybayan ang mga paggalaw ni Sojin sa tulong ng kanyang kasamahan. Sinundan niya ito sa kanyang kotse at hinintay ang report ng kanyang kasamahan kapag malapit na siya sa huling lokasyon. Hindi sinasadyang nakita ni Sojin ang anino ng kasamahan ni Yeonu, ngunit naisip niyang nagkataon lang iyon. Nang makarating siya sa lugar, agad na nakita ni Sojin si Yeonu. Tuwang-tuwa siyang naniwala na mayroon talaga silang telepathy, kaya dahan-dahan siyang lumapit na umaasang magugulat siya. Gayunpaman, hindi niya
sinasadyang narinig si Eo na nagrereklamo sa telepono sa kanyang kasamahan ay hindi tumpak ang ibinigay nilang impormasyon dahil hindi pa rin niya nakikita si Sojin. Agad na lumamig ang damdamin ni Sojin, nagpasya siyang lumayo kay Yeonu, tumawag sa telepono at nagpanggap na nasa ibang lugar siya. Agad na sumagot si Eo na napapunta na siya para hanapin siya. Ngunit na aksidente siya sa daan at sana ay hintayin siya ni Sojin. Pagkatapos niyang ibaba ang telepono, lumingon siya at laking gulat niya nang makita si Sojin na nakatayo mismo sa kanyang harapan. Nang mabunyag ang katotohanan, napilitang aminin ni Eo na walang telepathy. Lahat ng mga dating coincidence ay pinlano niya. Sinubukan niyang ipaliwanag na ang kanilang pag-ibig ay walang kinalaman sa SAT. Si Sojin, na may wasak na pananampalataya, ay hindi matanggap ang katotohanan ito. Pinuna niya si Eo sa paggamit ng kanyang pananampalataya upang linlangin siya at kailangan niya ng oras upang kumalma. Pagkatapos ng malulungkot na araw, biglang nagpunta ang ina ni Yeonu para hanapin si Sojin. Sinabi niya na simula ngayon ay hindi na siya magpapapayat o magpapaganda dahil napagtanto niya na walang silbi ang pagpipilit sa isang asawa na hindi siya mahal. Ang tanging ikinahihiyan niya ay sa kanyang anak dahil sa mga nakaraang taon, nasaksihan siya nitong nabubuhay sa paghihirap. At iyon ang nagpatanggal sa kanyang pananampalataya sa pag-ibig. Hindi alam ni Sojin na ang inang ito ay ina ni Yeonu at na ang anak na tinutukoy niya ay si Yeonu. Kinabukasan, nakatanggap si Yeonu ng balita na nasunog ang greenhouse ng pamilya. Namatay ang kanyang ama at ang kanyang ina ay nasa koma. Lumalabas na kusa siyang tumawag sa kanyang ama na umuwi para pag-usapan ang diborsyo. Nang pumunta siya sa greenhouse para hanapin siya, biglang sumiklab ang apoy na kumitil sa kanyang buhay. Ang pamilya ay nawasak sa isang gabi lang at hindi matanggap ni Yeonu ang shock na ito. Pagkatapos niyang asikasuhin ang libing ng kanyang ama, lumabas siya para maghanap ng tahimik na lugar. Nag-aalala sina Sojin at ang iba pa sa kanyang kalagayan. Sa huli, nag-text si Yeonu na pumunta siya sa isang mainit na lugar upang burahin ang masakit na alaala. Biglang naalaala ni Sojin ang beach na pinuntahan nila at mabilis na pumunta doon. Agad na nagtungo si Sojin sa beach at tiyak na natagpuan niya si Yeonu. Nalaman niya ang katotohanan tungkol sa ina ni Yeonu sa libing, kaya ikinuwento niya sa kanya ang mga sinabi ng kanyang ina. Nang makita niyang hindi nag-react si Yeonu, natakot siyang magsawa at napansin niyang mataas ang lagnat nito at dinala niya ito sa hotel para alagaan. Maingat na nanatili si Sojin sa tabi ni Yeonu, umaasa na malalampasan niya ang sakit na ito. Pagkatapos, inamin ni Yeonu ang kanyang pagkabata nang matuklasan niyang nag-cheating ang kanyang ama at ang paghihirap ng palagi siyang pinababayaan ng kanyang ina na nakalubog sa nakaraan. Nag-text si Sojin kay Kang Han, ipinaalam sa kanya na natagpuan niya si Yeonu at mananatili silang magkasama magdamag. Pagkatapos nito, nakatulog siya nang hindi niya namamalayan. Pagkatapos matanggap ang balita, hindi mapakali si Kang Han kaya nagpasya siyang hanapin si Sojin. Ngunit nang makarating siya, naramdaman niyang labis siyang nag-alala ng walang dahilan. Nang magising si Sojin, umalis na si Yeonu, naiwan lang ang isang maliit na piraso ng papel na may mensahe ng pasasalamat at paghingi ng paumanhin. Nag-iisa si Sojin na naglalakad sa kalye at sa kanyang kalungkutan, kinuha niya ang emergency call device na ibinigay sa kanya ni Kang Han at tinukso ang sarili na kahit pindutin niya ang call for help button, hindi agad magpapakita si Kang Han dito. Ngunit pagkatapos niyang pindutin ang buton, biglang lumitaw si Kang Han sa harap niya na labis na ikinagulat ni Sojin. Walang sinabi si Kang Han, hinila lang niya ang kamay ni Yeonu at dinala ito upang kumain. Samantala, isang lalaking nakasuot ng itim na jacket ang nagdikit ng mga larawan ni Yeonu, ng kanyang mga magulang at ng kalaguyo ng kanyang ama sa pader. Ang mga larawan ay minarkahan ng lihi at ang susunod na target ng lalaking iyon ay si Yeonu. Hindi maintindihan ni Sojin kung bakit umalis si Yeonu nang walang paalam. Kinabukasan, kusang loob na ibinalik ni Yeonu sa kanya ang magkaparehong bracelet at nakipaghiwalay, umaasa na magiging masaya siya sa kanyang tunay na soulmate na si Kang Han. Ginamit ni Sojin ang labis na pagkain para mapawi ang sakit ng breakup. Ngunit patuloy na bumabalik ang mga alaala ni Yeonu sa kanyang isipan. Habang sinusubukan niyang kalimutan, mas lalo niya itong naaalala. Sa pagtingin sa paghihirap ni Sojin, kusang loob na hinanap ni Kang Han si Yeonu upang payuhan siya na huwag sumuko ng madali. Nakapagpasya na si Yeonu dahil habang mas lalo siyang nakakasama ni Sojin, mas lalo niya itong minamahal at natatakot siyang malunod sa damdamin at hindi niya magagawang tuparin ang kanyang pangako habang buhay. Naniniwala siya na ang maagang pag-alis ay pinakamahusay para sa kanilang dalawa. Sinubukan ni Kang Han na tulungan si Sojin na malampasan ang sakit sa pamamagitan ng pag-aanyaya sa kanya na mag-jogging. Binilhan din niya siya ng sapatos na umiilaw na nagparamdam sa kanya na parang bata na tumatalon-talon sa tuwa. Nagpasya si Kang Han na hindi na niya hahayaang palampasin pa ang pagkakataon. Humingi siya ng tulong sa kapatid ni Sojin na piliin ang kanyang outfit at ayusin ang kanyang buhok. Nais niyang lumabas sa harapan niya na may bagong hitsura. Nang makita niya si Kang Han na naka-jacket, ay dalang baukwet, natigilan si Sojin ng ilang segundo. Nang yayain siya ni Kang Han na makipag-date, doon lang siya natauhan. Nagpunta sila sa ice skating rink at matyagang tinuruan siya ni Kang Han mag-skate. Ngunit patuloy na naaalala ni Sojin ang mga matatamis na sandali kasama si Eunwoo. May mga alaala na kahit anong subukan mong kalimutan, bigla na lang silang sumusulpot. Samantala, upang mabilis na makalimutan si Sojin, humingi si Yeonu ng tulong sa kanyang kasamahan na mag-ayos ng isang blind date. Gayunpaman, isang hindi sinasadyang linya
niya mula sa kanyang kadate ay sapat na upang ibalik ang kanyang pagkamis kay Sojin. Sa kabutihang palad, dumating si Miun sa tamang oras at sinira ang blind date. Alam ni Miun na niloloko lang ni Yeonu ang kanyang sarili para bigyan ang sarili ng pagkakataon. Ipinahiwatig niya na mula ngayon ay titigil na siya sa pagiging palipat-lipat sa mga relasyon at mananatili na lang sa isang tao. Naintindihan ni Yeonu ang ibig niyang sabihin, ngunit hindi siya nagbigay ng anumang tugon. Dinala ni Kang Han si Sojin pauwi. Nang papalapit na si Sojin sa kanyang bahay, nakita niya ang poste ng kuryente sa harap ng kanyang pinto na puno ng maliliit na ilaw. Alam niyang si Kang Han ang gumawa nito. Hindi rin nagtago si Kang Han. Ipinaliwanag niya na dahil sira ang street lamp, nag-aalala siya na hindi siya magiging ligtas sa gabi. Naramdaman ni Sojin ang pagmamahal sa kanyang puso. Hindi mapigilan na alalahanin ang 4 na taon na ang nakakaraan ng siya at si Kang Han ay nagboluntaryo para sa isang eksperimento sa utak at cognition. Noong panahong iyon, inakala ng mga mananaliksik na magkasintahan sila. Nang malaman nila ang katotohanan, nagulat sila dahil ang aktibidad ng mga neuron sa kanilang mga utak ay halos pareho. Ipinapakita na sila ay na-expose sa mga katulad na bagay at may halos magkaparehong reaksyon sa pandama. Naalala ni Sojin na sa loob ng mga taong ito, ang laging nasa tabi niya ay si Kang Han. Marahil ay dapat niyang seryosohin ang relasyon ng FA nila ni Kang Han. Kinabukasan, nagsagawa si Yeonwoo ng cesarean section sa isang buntis na gustong tumalon sa mataas na lugar. Nagpasalamat ang buntis kay Sojin sa pamamagitan ni Yeonwoo, sinabing kung hindi dahil sa pagpapayo ni Sojin, hindi niya gugustuhing mabuhay pa. Malusog na ipinanganak ang bata, ngunit ang buntis ay nawala ng maraming dugo at naging seryoso ang sitwasyon. Sa ilalim ng maingat na paggamot ni Yeonwoo, sa wakas ay nalagpasan ng buntis ang critical na kondisyon. Muling nasaksihan ni Yeonwoo ang kahinaan ng buhay. Nang bumalik siya sa silid ng kanyang ina, naalala niya ang mga sinabi ng kanyang ina kay Sojin. Ang ina ay umaasa rin na magmamahalan sila ni Sojin. Hindi na gustong pigilan ni Yeonwoo ang kanyang emosyon na may pag-asa sa puso na hanapin si Sojin. Ngunit pagdating sa intersection, nakita niya si Sojin na inaalalayan si Kang Hoon sa gilid ng kalsada na naghihintay ng sasakyan. Nagulat silang dalawa dahil kanina lang nagulat sa Gigi ang balita tungkol sa isang bombero na si Seo na malubhang nasugatan sa isang sunog at dinala sa emergency room ng ospital. Hindi nila makontak si Kang Hoon kaya agad silang nataranta. Nalaman ni Yeonwoo ang balita kaya nagmaneho siya para dalhin silang dalawa sa ospital. Nang makita ang ilang bombero na naghihintay sa labas ng operating room, naramdaman ni Sojin ang bigat sa kanyang puso. Sa sandaling iyon, umalingaw ang boses ni Kang Hoon, lumingon si Sojin at nakita siyang papalapit. Sa sandaling iyon, naalala niya ang eksena na umiiyak siya sa bisig ni Kang Hoon nang mamatay ang kanyang ama. Ang araw na iyon ang pinakamadilim na araw sa kanyang buhay. Ang mga alaala ay nawala ang lahat ng nangyari noong panahong iyon at nakalimutan din niya na si Kang Hoon ang laging nasa tabi niya. Ngayon, nang umasa siya kay Kang Hoon, na-realize niya na siya ang laging nagpoprotekta sa kanya. Ang taong nagpapangiti sa kanya kapag siya ay nagdurusa ay ang kanyang ET of love, si Kang Hoon. Inangat ni Sojin ang kanyang ulo mula sa mga bisig ni Kang Hoon, lumingon upang hanapin si Yeonwoo, ngunit nalaman na umalis na pala si Yeonwoo nang hindi niya napapansin. Niyakap siya ni Kang Hoon, nangangakong lagi siyang sasamahan. Pinayuhan ni Ari si Kang Hoon na aminin na ang kanyang damdamin kay Sojin para maalis si Yeonwoo sa kanyang isipan. Sinunod ni Kang Hoon ang payo at inanyayahan si Sojin sa isang date spot para sa mga mag-asawa. Sa tuwing nagtatagpo ang kanilang mga mata at sa tuwing lumalapit sila, bumibilis ang tibok ng kanyang puso. Gayunpaman, naramdaman niya na hindi pa rin lubusang nabibitiwan ni Sojin si Yeonwoo. Para sa kanya, ang damdamin ni Sojin ang laging pinakamahalaga at handa siyang maghintay hanggang sa tuluyang makalimutan ni Sojin ang nakaraan bago niya ipagtapat ang kanyang damdamin. Si Yeonwoo ay lumahok sa isang aktibidad sa orphanage at nagkataong nalaman na sinusuportahan ng kanyang ama ang mga ulila doon ng mahigit 20 taon, lalo na ang isang batang lalaki na inalagaan niya ng husto. Nang makita ang larawan ng batang lalaki, naalala ni Yeonwoo na nakilala niya ito noong bata pa siya. Noong panahong iyon, ipinagtanggol niya ang kanyang ina at hinanap ang kabit ng kanyang ama. Hinabol siya ng anak ng kabit at tinanong kung bakit siya nagsalita ng mga hindi magalang na salita tungkol sa kanyang ina. Sinabi ni Yeonwoo sa batang lalaki na ang kanyang ina ay isang mang-aagaw na kinuha ang pinakamahalagang bagay sa kanyang pamilya. Simula noon, hindi na niya nakita ang batang lalaki. Hindi inaasahan na ang batang lalaki pala ang laging sinusuportahan ng kanyang ama. Sa sandaling ito, sinabi sa kanya ng isang madre na ang batang lalaki ay matanda na ngayon at naging isang pari. Nang mabanggit ito, nagkataong dumaan ang pari. Naalaala ni Yeonwoo na ang pari ay nasa libing ng kanyang ama. Tinanong niya ang pari kung naaalala nito ang kanilang pagtatagpo noong bata pa sila. Sinabi ng pari na siya ay alagad na ng Panginoon at tuluyan ng pinutol ang ugnayan sa nakaraan. Hindi na nagtanong pa si Yeonwoo, ngunit may naramdaman siyang kakaiba. Sa katotohanan, hindi niya alam na ang pari ay palaging lihim na nagmamanman sa kanilang pamilya. Ang sunog na ikinamatay ng kanyang ama ay sinadya ng pari. Sinira niya ang paso ng halaman na binili ng ina ni Yeonwoo na naging dahilan ng pagsabog nito nang pumasok ang kanyang ama sa greenhouse.
Agad na sumabog ang paso ng halaman at ang buong flower room ay naging dagat ng apoy. Namatay agad ang ama ni Iyunwoo at ang kanyang ina ay nawala ng malay. Ngayon, tinatarget ng pari si Iyunwoo at Sojin habang hindi pa rin namamalaya ni Iyunwoo ang paparating na panganib. Nakatanggap si Sojin ng abiso para sa volunteer work na nagpaalala sa kanya na sabay silang nag-sign up para sa aktibidad na ito bago sila naghiwalay. Nais niyang iwasan si Iyunwoo, nahihiya at gustong kanselahin ang kanyang paglaho, ngunit sinabihan siyang hindi ito maaaring kanselahin. Sa pilitang sumali si Sojin, sinubukan na panatilihin ang kanyang distansya kay Iyunwoo, ngunit isang sakuna ang dumating. Nang naglilinis ng kanal, nagkataon na nagkita sina Sojin at Iyunwoo na parehong mahilig sa katahimikan. Lumingon siya para iwasan siya, ngunit hindi inaasahang natagpuan niya ang isang pugad ng bubuyog sa kanal. Narinig ni Iyunwoo ang kanyang gulat na sigaw. Sinabihan siyang huwag gumawa ng ingay at dahan-dahang umatras, pagkatapos ay hinawakan ang kanyang kamay at tumakbo ng mabilis. Pareho silang tumakbo mula sa kanal patungo sa pangunahing kalsada. Huminto at nalaman na magkahawak pa rin ang kanilang mga kamay. Nahiyang bumitaw si Sojin at nang magsalita na sana siya upang bawasan ang tensyon, isang bubuyog ang tumama sa kanyang noo. Upang maiwasan ang pagkalat ng lason, binuhat ni Iyunwoo si Sojin patungo sa kalapit na ospital. Pagkatapos maghiwalay, nagkaroon ulit sila ng intimate contact at pareho silang hindi kalmado. Nang gabing iyon, pag-uwi niya, tinanong ni Iyunwoo si Sojin kung ano ang pakiramdam niya sa paghahanap ng kanyang treaty of love. Awkward na sumagot si Sojin na masaya siya. Nang bumalik siya kinabukasan, naghihintay na si Kang Hoon sa pick-up point. Nang makita niyang bumaba si Sojin, agad siyang nag-alala sa kanyang sugat. Nakita ni Iyunwoo na magkasamang umalis ang dalawa at naramdaman lang niya ang sakit sa kanyang puso. Matalinong iminungkahi ni Miun ang ideya na gusto niyang makasama si Iyunwoo. Parehong nag-iisa ang dalawa ay maaaring maging magkaibigan. Walang pasubali na sinabi ni Iyunwoo na hindi niya makalimutan at hindi niya maiwan si Sojin. Nagsisisi ng husto sa pagtalikod kay Sojin. Binigyan siya ni Iyunwoo ng huling pagkakataon. Pinayuhan siyang hanapin si Sojin at ipagtapat ang kanyang damdamin. Kung sasagutin siya, hindi na siya mang-istorbo. Kung tatanggihan, kailangan niyang bumalik sa kanya. Tinipon ni Iyunwoo ang lahat ng lakas loob niya para mag-usap kay Sojin. Pagkatapos ng paghihiwalay, palagi siyang nagsisisi. Madalas niyang naaalala ang gabing magkasama sila bago sila maghiwalay. Nakiusap siya kay Sojin na bigyan siya ng isa pang pagkakataon. Bagaman hindi pa rin nagmo-move on si Sojin, tinanggihan niya ang pakiusap ni Iyunwoo. Nang magsasalita pa sana si Iyunwoo, biglang lumitaw si Kang Hoon. Umaasa siya na hindi guguluhin ni Iyunwoo ang isipan ni Sojin. Pagkatapos magsalita, ibinalik niya si Sojin sa kanyang kwarto. Natatakot si Kang Hoon na baka mawala sa kanya ang pagkakataon na mapanalunan si Sojin muli. Sa wakas ay ipinagtapat niya ang kanyang damdamin sa kanya. Pagkatapos magsalita, gumawa siya ng isang hakbang at dahan-dahang lumapit kay Sojin. Instinctively na umiwas si Sojin. Aksidente niyang nabasag ang paso ng halaman sa mesa. Nabasag ang paso sa maraming piraso. Habang naglilinis si Kang Hoon, nagulat siya nang makita ang langis at natsi sa ilalim ng paso. Napag-alaman na sinamantala ng pari ang pagkakataong walang nakapansin sa kanya. Inilagay niya ang paso ng halaman sa harap ng pinto ni Sojin at nag-iwan ng isang card na may pangalan ni Kang Hoon. Akala ni Sojin na regalo ito ni Kang Hoon, kaya dinala niya ito sa bahay. Maingat na nagplano ang pari, ngunit hindi inaasahan na mababasag ang paso ng halaman. Nabigo ang plano. Nakita ni Kang Hoon ang isang card na may pangalan niya sa paso ng halaman. Nalaman niya na seryoso ang sitwasyon, ngunit upang maiwasan ang pag-aalala ni Sojin, nagsinungaling siya na siya ang nagbigay ng paso. Bago umalis, buong tapang na ipinahayag ni Sojin ang kanyang nararamdaman. Umaasa siyang bigyan siya ni Kang Hoon ng kaunting oras pa. Nangako si Kang Hoon na maghihintay hanggang sa tuluyang makalimutan ni Sojin si Iyunwoo, at tanging siya lang ang nasa puso niya. Kinabukasan, ginamit ni Kang Hoon ang langis at natsi mula sa paso para sa isang eksperimento. Ang resulta ay nagpakita na ang dalawang kemikal ay sumasabog kapag nadidilig ng tubig. Natuntun niya ang flower shop na nagbenta ng paso. Sa pamamagitan ng record ng inventory ng shop, natagpuan din niya ang address ng supplier. Upang matiyak ang kaligtasan ni Sojin, bumili si Kang Hoon ng isang malaking kahon ng mini fire extinguisher at iba pang mga self-defense tools. Sinabihan niya si Sojin na laging dalhin ang mga ito para sa anumang hindi inaasahang pangyayari. Sa kabilang banda, dahil sa pagtanggi ni Sojin sa kahilingan ni Iyunwoo na magbalik tanaw, nagpa siyang mag-resign sa kanyang trabaho at dalhin ang kanyang ina sa ibang bansa para magpagaling. Ibinigay ni Iyunwoo ang balita ng pag-alis niya kay Kang Hoon at ipinagkatiwala rin sa kanya si Sojin. Pagkatapos, nakipagkita si Iyunwoo kay Miun sa restaurant kung saan sila unang nagkita para formal na magpaalam. Gustong sumama ni Miun sa kanya kahit saan pa siya magpunta. Ngunit tinanggihan ni Iyunwoo ang ideya ni Miun at sinabing maaari lang niya itong ituring na kaibigan sa ngayon. Pagkatapos mag-isip ng matagal si Kang Hoon, sa wakas ay nagpa siyang sabihin kay Iyunwoo ang tungkol sa paso ng halaman na naglalaman ng mga pampasabog na natanggap ni Sojin. Sinuri niya na walang kasalanan si Sojin sa sinuman, kaya imposible na nasa panganib ang kanyang buhay. Hinihinala niya na ang taong gustong saktan si Sojin ay maaaring may kinalaman sa kaso ng pagkamatay ng mga magulang ni Iyunwoo. Nag-isip si Iyunwoo tungkol sa mga taong kahinahinala sa paligid niya at naalala ang pari na nakaramdam siya ng kakaiba. Kaya, agad siyang tumayo para mag-imbestiga sa detalyadong impormasyon tungkol sa pari. Pumunta si Kang Hoon sa supplier ng mga halaman sa hardware
din, at tiyak na mayroon doon ng maraming eksaktong parehong mga paso ng halaman. Nakakita rin siya ng isang larawan sa isang libro, na isang group photo ng pari at ng mga tao sa simbahan. Ang pinakakinagulat niya ay ang dingding na puno ng mga larawan ng pamilya ni Eonu, at sa gitna ay ang larawan ni Sojin. Nang makita ang larawan ni Sojin na may X na marka, nakaramdam si Kang Hoon ng masamang pakiramdam. Agad siyang tumawag kay Sojin, ngunit hindi niya ito makontak. Nagmamadali siyang tumakbo pabalik sa bahay, at nakita na ang restaurant ay nakatanggap din ng parehong paso ng halaman. Matapos niyang sirain ang paso, nalaman niya na mayroon pala na nagpadala nito. Kaya di agad siyang tumakbo sa labas at nakita ang anino ng pari. Nagmamadaling tumakbo si Kang Hoon na gustong hulihin siya, ngunit napaka-alerto ng pari at mabilis na tumakas. Pagkakita nito, agad na pumunta si Kang Hoon sa simbahan upang maghintay at hulihin siya. Sa sandaling ito, nakuha ni Yeonu ang impormasyon nang dumating ang pari sa orphanage, at nalaman niya na mayroon siyang kakambal na kapatid na lalaki. Naalala niya ang kanyang pag-uusap sa pari at nalaman na bagaman magkamukha sila, mula sa kanilang mga reaksyon sa pag-uusap, makikita na ang dalawang pagtatagpo ay hindi pareho ng tao. Sinabi ng madre na ang nakababatang kapatid ay mabilis na inampon at walang nakakaalam kung bakit ibinalik siya. Ngunit ang nakakagulat, pagkatapos siyang ibalik, sinunog ng nakababatang kapatid ang bahay ng kanyang adoptive parents. At pagkatapos ay nasangkot pa sa maraming sunog na isang problemadong bata. Agad na naunawaan ni Yeonu na ang sunog sa kanyang pamilya ay sanhi ng nakababatang kapatid ng pari. Ang pinakamahalagang bagay ngayon ay hanapin kung nasaan ang kalaban. Sa parehong oras, dumating si Kang Hoon sa simbahan at nakita ang pari na nagmimisa. Ipinakita sa kalendaryo na nagsimula ang misa noong 7 ng gabi. Ngunit nang makita niya ang pari na tumatawa sa labas ng restaurant, lumipas na ang 7. Nag-imbestiga si Kang Hoon sa paligid at nalaman na dahil sa personal na dahilan, nagsimula pa lang ang misa ng pari at lalo pa siyang naging sigurado na ang pari ang may kagagawan. Matapos ang misa, lumapit siya upang tanungin ang pari tungkol sa kanyang pagkakakilanlan at mga masasamang plano. Gayunpaman, walang alam ang pari tungkol sa pagtatanong na ito. Kinumpirma ni Ari, isang kakilala ng pari, na magkasama sila buong araw. Kinailangan ng pari na ipagpaliban ang misa dahil sa kanyang masamang kalusugan at hindi siya lumabas. Ipinakita ni Kang Hoon ang larawan na kinunan sa nursery upang patunayan na ang pari ay nagdulot ng kamatayan sa iba at ngayon ay lihim na nananakit sa iba. Biglang naramdaman ng pari ang isang matinding sakit ng ulo at sa kanyang isipan, paulit-ulit niyang naalala ang mga salita ng kanyang kapatid. May pasakit na ipinaalala niya kay Kang Hoon na dapat niyang pigilan ang lugar na iyon kung hindi ay magkakaroon ng sunog o may mamamatay. Ngunit huli na ang lahat nang umuwi si Sojin ng mag-isa. Tinakpan ng nakababatang kapatid na lalaki ng pari ang kanyang bibig at pinatulog siya na ginawa siyang biktima sa kanyang mga kamay. Dinala ng nakababatang kapatid na lalaki ng pari si Sojin sa flower shop na pinamahalaan ng kanyang ina noong bata pa siya at nagpadala ng mensahe kay Yeonu na humiling sa kanya na pumunta sa lugar kung saan sila unang nagkita upang iligtas si Sojin. Kasabay nito, sinabi ng pari kay Kang Hoon na ang masamang tao ay ang kanyang kambal na kapatid na lalaki at kailangan niyang pigilan ito kung hindi ay patuloy itong mananakit ng iba. Agad na tinawagan ni Kang Hoon si Sojin, ngunit hindi niya ito makontak. Ang pakiramdam ng pagkabalisa sa kanyang puso ay lumalaki. Agad siyang pumunta sa nursery ng nakababatang kapatid na lalaki ng pari upang hanapin ang mga bakas. Mabilis na natagpuan ni Kang Hoon ang isang mapa sa dingding na nagmamarka sa maraming lugar na kung saan nagkaroon ng sunog. Ipinaalam niya sa pari ang huling lugar sa mapa at tinanong kung mayroon bang kahina-hinalang lugar malapit doon. Sumagot ang pari na ang flower shop ng kanyang ina ay malapit doon. Agad na tumakbo si Kang Hoon doon at sinabihan ang pari at ari na tumawag sa pulisya. Sa sandaling ito, natagpuan ni Jeonu ang lugar batay sa kanyang mga alaala sa pagkabata at nakita si Sojin na nakagapos sa isang upuan. Nag-alala siyang tinanong si Han tungkol sa kalagayan ni Sojin, ngunit ang nakababatang kapatid na lalaki ng pari ay tinumba siya mula sa likuran at ginapos din siya. Sa puntong ito, inihayag ng pari ang lahat ng sikreto. Noon, pumunta si Jeonu sa bahay ng pari at sinumbatan ang kanyang ina sa pag-agaw sa kanyang ama na sinasabing ang buong pamilya nila ay mga masasamang tao. Sa puntong iyon, nalaman ng nakababatang kapatid na lalaki ng pari na ang taong karelasyon ng kanyang ina ay may asawa na pala. Pinlano niyang hanapin ang ama ni Jeonu upang humarap, ngunit pinigilan siya ng kanyang ina, sinabing mabuti sa kanya ang ama ni Jeonu, hindi tulad ng kanyang dating asawa, at nangako rin itong hihiwalayan ang kanyang asawa. Inakala ng nakababatang kapatid na lalaki ng pari na ang kanyang ina ay nakikisali sa pamilya ng iba na lumalabag sa moralidad, kaya itinulak niya ang kanyang ina at tumakbo palayo. Nahulog ang kanyang ina sa lupa at isang kandila sa mesa ang nahulog din na nagsimula ng apoy mula sa mga nasusunog na materyales. Nasaksihan niya ang pagkamatay ng kanyang ina sa gitna ng apoy at sinisi ang lahat sa ama at anak na sina Jeonu na nangakong maghihiganti. Pagkatapos niyang lumaki, nakita ng nakababatang kapatid na lalaki ng pari na masaya ang buhay ng ama ni Jeonu, kaya tinanong niya kung naaalala pa ba siya nito. Hindi man lang siya naalala ng ama ni Jeonu. Nang ipinahayag niya ang kanyang pagkakakilanlan, binalaan siya ng ama ni Jeo na natapos na ang nakaraan at hindi na siya dapat magpakita sa harap nito. Puno ng pagkamuhi ang nakababatang kapatid na lalaki ng pari. Una niyang sinunog ang kabit ng ama ni Jeo
Jeonu, pagkatapos ay sinubukan niyang saktan ang kanyang ama. Tungkol naman sa ina ni Jeonu, nasugatan siya nang sumugod siya sa apoy upang iligtas ang ama ni Jeonu. Pagkatapos na ibunyag ang katotohanan, ibinuhos ng nakababatang kapatid na lalaki ng pari ang gasolina sa sahig. Pagdating ng takdang oras, sinindihan niya ang paso ng bulaklak at ang buong flower shop ay nasunog. Kinalas ni Jeonu ang tali ni Sojin at pitrotektahan siya palabas. Sa gitna ng buhay at kamatayan, pareho silang nag-aalala sa kaligtasan ng bawat isa. Hindi nagtagal, dumating na si Kang Hoon at ang pulisya. Upang protektahan si Sojin, nakipaglaban si Kang Hoon sa nakababatang kapatid na lalaki ng pari sa gitna ng apoy. Natumba siya sa lupa. Plinano ni Kang Hoon na hilahin siya palabas upang mabuhay siya at harapin ang kanyang parusa. Ngunit sa sandaling iyon, nakita ng nakababatang kapatid na lalaki ng pari ang anino ng kanyang ina na lumitaw sa apoy, kaya itinulak niya si Kang Hoon at pumasok sa apoy. Nailigtas sina Sojin at Jeonu at dinala sa ospital. Ipinagdamdam ni Kang Hoon na ipinagbigay alam sa pari na hindi niya nailigtas ang kanyang nakababatang kapatid na lalaki. Hindi inaasahan na aabot sa ganoong punto. Nagising si Sojin, nalaman na dinala si Jeonu sa operating room. Hindi napigilang umiyak sa sakit ng puso. Sinisisi si Jeonu sa pagkasugat dahil sa pagprotekta sa kanya. Natapos ang operasyon at wala sa panganib ang buhay ni Jeonu. Ngunit sa sunog, dahil sa pagsagip kay Sojin, sinandal niya ang kanyang kamay sa nasusunog na rehas na nagdulot ng malubhang paso sa kanyang kanang kamay at hindi na siya makakahawak ng surgical knife. Pinuntahan ni Sojin si Jeonu. Dahil dito, na-realize niya na hindi niya siya makalimutan. Nakahanda na sana siyang hilingin kay Jeonu na huwag nang umalis sa Estados Unidos, ngunit pinutol siya ni Miun at ng kanyang mga kasamahan. Nabuhay muli ang ina ni Jeonu, bumalik mula sa kamatayan. Ayaw na niyang mabuhay sa kawalan, kaya nagpasya siyang umalis kasama si Jeonu upang magsimula ng bagong buhay. Naintindihan ni Miun na hindi pa rin nakakakawala si Jeonu kay Sojin. Ibinigay niya ang oras ng pag-alis ni Jeonu kay Sojin na umaasa na magkikita silang dalawa at masasabi ang lahat ng kailangan nilang sabihin upang hindi sila magkaroon ng mga hindi malilimutang pagsisisi sa kanilang mga puso. Nang malapit nang lumipad si Jeonu, nagmamadaling sumugod si Sojin sa paliparan. Ngunit hindi niya nakita ang kanyang anino at umiyak na lang siya sa sakit. Tumakbo si Sojin sa paliparan, ngunit sayang at nakaalis na si Jeonu. Muli na namang nagkahiwalay ang dalawa. Sa gitna ng sakit, nilagnat si Sojin. Inalagaan siya ni Kang Han at binigyan siya ng gamot. Nang bumaba ang lagnat ni Sojin, kusang loob siyang umalis, hindi tulad ng dati na laging nakakapit sa kanya. Nang lumabas siya sa bahay ni Sojin, malungkot si Kang Han, hindi alam kung ano ang gagawin sa kanyang damdamin para kay Sojin. Sa isang kainan, nagkataon na nakilala niya si Miun. Tinanong ni Miun kung dahil wala na si Jeonu na hadlang, kung magiging maganda ba ang pag-unlad sa pagitan nila ni Sojin. Kailangan ni Kang Han ng makakausap. Sinabi niya kay Miun na mula noon, lagi niyang iniisip na kapag umalis si Jeonu, magkakaroon siya ng pagkakataon na makapasok sa puso ni Sojin upang mahalin siya ni Sojin. Ngunit nang nasaksihan niya ang mga reaksyon ni Sojin kay Jeonu, na-realize niya na hindi niya mabibitiwan si Jeonu. Ang pag-ibig niya kay Jeonu ay hindi magbabago dahil sa distansya. Ang nararamdaman lang ni Sojin para sa kanya ay pagkaibigan o pagmamahal ng pamilya. Marahil ay dapat na siyang bumitaw. Naliwanagan si Miun pagkatapos ng kanyang pag-ibig kay Jeonu. Sa kanyang pananaw, ang paggawa ng lahat ng paraan upang mapasaya ang isang tao, kung hindi ito kailangan ng taong iyon, ay magiging isang pasanin. Kaya, pinayuhan niya si Kang Han na ang pagbibigay sa taong gusto mo ng kalayaan na pumili ay ang tunay na respeto at kaligayahan. Inimbitahan ni Sojin si Kang Han sa lugar na madalas nilang puntahan noong bata pa sila. Sinabi niya kay Kang Han na nagsisisi siyang ginamit ang pagkakatulad ng effigy upang hanapin ang taong mahal niya na nagdulot ng pagdurusa kay Jeonu. Nagpasya siyang maghintay na bumalik si Jeonu. Natanggap ni Kang Han ang resulta na inaasahan niya. Bagaman nadismaya at malungkot, gumaan din ang kanyang pakiramdam. Sa huli, niyakap niya si Sojin sa huling pagkakataon na nagtatapos sa walang katapusang one-sided love na ito. Pagkatapos umalis ni Sojin, nagkataon na nakita niya si Miun na naglalakad-lakad para mag-relax. Inamin niya na tinanggihan siya ni Sojin at tinawanan niya ang kanyang sarili dahil sa laging gustong alagaan ang iba, ngunit hindi nakatanggap ng taos-pusong pagmamahal mula sa sinuman. Taos-pusong sinabi ni Miun na napakabuting tao niya, na hindi pa lang niya nakita ang swerte na para sa kanya. Marahil may mga taong naghihintay sa paligid niya na alagaan niya. Naintindihan ni Kang Han ang ibig sabihin ng mga salita ni Miun at nagulat na tumingin sa kanya. Nahihiyang yumuko si Miun. Isang taon ang lumipas, bumalik sa bansa si Jeonu na nagtrabaho bilang isang mobile doctor sa isang liblib na probinsya. Pumunta si Sojin sa Research Institute kung saan siya nagtatrabaho upang magbigay ng libreng genetic testing sa mga matatanda sa kanayunan. Nasa iisang lugar sila ngunit ganap na nagkahiwalay. Pagkalipas ng ilang araw, nang bumalik si Sojin sa probinsya upang ibigay ang mga resulta ng pagsusuri, narinig niya ang isang pamilyar na boses na tumawag sa kanyang pangalan mula sa likuran. Lumingon siya at nagulat na makita si Jeonu pagkatapos ng isang taon na hindi pagkikita. Pareho silang emosyonal ngunit pinigilan ang kanilang pananabik sa isa't isa. Nalulungkot pa rin si Jeonu sa halos paglagay niya kay Sojin sa panganib at naramdaman niyang kung makakasama siya, magiging malungkot siya. Hindi siya naglakas loob na lumapit sa kanya at hindi rin naglakas loob si Sojin na magtanong tungkol sa mga karanasan ni Jeonu sa loob ng isang taon. Wala siyang ideya kung mayroon bang ibang babae sa tabi niya. Pagkatapos ng isang simpleng pag-uusap, kailangan na nilang umalis. Inisip ni Sojin ang lahat ng gabi, ayaw niyang palampasin ang pagkakataong ito. Kaya, sumulat siya ng isang postcard kay Jeonu na umaasa na magsisimula silang muli.
Pumunta siya sa lugar kung saan sila nagkita para ipadala ang postcard at hindi niya inaasahan na nandoon din pala si Jeonu. Binasa ni Sojin ang mga salita sa postcard kay Jeonu. Inamin na nagkamali siya sa pagpipilit na hanapin ang kanyang mahal batay sa SAE at pinalampas ang taos-pusong pag-ibig ni Jeonu. Ngayon, gusto lang niyang sundin ang kanyang puso at laging manatili sa tabi ni Jeonu. Niyakap ni Jeonu si Sojin ng mahigpit na nagpapahayag na hindi niya siya makalimutan. Niyakap nila ang bawat isa ng mas mahigpit, naramdaman ang matinding tibok ng puso ng isa't-isa. Sa huli, natagpuan din ng pag-ibig ang bawat isa na isang kahangahangang biyaya ng tadhana. In public, sinabi ni Mayun sa isang show na hindi na siya isang polyamorous person. Gusto niyang taos-pusong subukan ang pakiramdam ng pag-ibig sa iisang tao at matutong magmahal. Nang lumingon siya, nakita niya si Kang Hoon na nakatayo sa labas, may hawak na bulaklak sa kanyang kamay at nakangiti sa kanya. Nagtatapos dito ang pelikula. Kung sa tingin mo ay maganda ito, subukan mong hanapin ang orihinal na pelikula. Para sa ngayon, paalam at magkita-kita tayo sa susunod na mga video. Bye-bye!